Tayo ay manalangin. Panginoon, ngayon po'y sumasampalataya kami. Kami ay nananampalataya sa anak ng Diyos. At sa pamamagitan nito, aming tinatanggap ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Ngayon kami ay nagkatipong muli sa hapong ito o sa gabing ito para sa isa na namang gawain. Umaasa sa iyo para sa mensahe at sa kung ano ang sasabihin mo sa amin ngayong gabi. Kami ay nananampalataya sa iyo, Panginoon, at kami ay naghihintay sa iyo at sinabi mo, silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila ay paiilan lang na may mga pakpak na parang isang agila. At kami ay dumadalangin, Diyos, na ipagkakaloob mo sa amin ang kapangyarihang pumailan lang sa gabing ito habang naghihintay kami sa iyo. Kami ay nagpapasalamat para sa mga taong ito at sa kung ano ang kanilang kahalagaan sa iyo at kung ano ang kahalagaan nila sa akin. Pinasasalamatan kita para dito, Ama. Sila ay mga hiyas mo. At aking idinadalangin, Diyos, na ngayong gabi na iyong ihahayag ang sarili mo sa pamamaraan sa kanila na kinakailangan nila. Kung mayroong may karamdaman dito, sila nawa ay gumaling. Kung may isang pag-aalinlangan sa kaisipan ni Numan, palinawin ito, Panginoon. At sadyang bigyan kami ng iyong presensya at ng iyong mga pagpapala dahil sa kailangan namin sila, Panginoon. Ikaw ang lahat naming kasapatan. At kung wala ka, wala kaming magagawang anuman. Aming dalangin na iyong tanggapin ang pasasalamat namin para sa lahat na ginawa mo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, inaasahan namin ang iyong mga pagpapala. Amen. Kayo ay makakaupo na at bueno, ito'y sadyang isang medyo mas malamig ngayong gabi ng linggong ito dito kaysa noong nakarang linggo ng gabi. Tayo'y lubos na nagpapasalamat sa mga kapatid nating kalalakihan na gumawa ng buong katapatan sa pagpasok nito. Alam ko ang 2 o 3 sa kanila. Si kapatid na Mike Egan na aking nakikita sa likuran doon, at ako si kapatid na Mike at si kapatid na Soapman. Si kapatid na, sa palagay ko, Roy Robertson at si kapatid na Woods at lahat sila. Sila ay naparito na sadyang naghirap, sinisikap ipasok ito para magkaroon tayo ng mensaheng ito ngayon o sa araw na ito. Kaya tayo'y nagpapasalamat. Ngayon, sa susunod na linggo ng umaga, loloobin ng Panginoon, gusto kong magkaroon ng gawaing pagpapagaling, mga pananalangin para sa may sakit. At ating itatalaga ito sa isang gawaing pagpapagaling kung loloobin ng Panginoon. Aking napansin itong umaga na isang punton ng mga panyo rito. Ipinanalangin ko sila. At aking habang kayo'y nananalangin na tumaawit, ipinanalangin ko ang mga panyo. At pagkatapos, meron pang mas marami dito sa gabing ito. Kaya ating pinaniniwalaan ng Diyos ay nagpapagaling sa may karamdaman. Napakarami mga dakilang patotoo ng kagalingan sa kalagitnaan natin at sa buong mundo at tayo nagpapasalamat para dito. At naisip ko sa susunod na linggo dahil ako'y kinakailangang umalis pansumandali at tayo nagdaraos na ng napakadalas sa pagtuturo lamang at sa mensahe na naisip kong magiging mabuting bagay kung tayo'y nagkaroon ng isang gawaing pagpapagaling, nananalangin para sa may sakit. At tayo nagtitiwala na pagkakalooban tayo ng Diyos ng isang magandang pagkakataon. Ngayon, marami sa inyo ang kinakailangang magmaneho ng milya-milya sa gabing ito. Kaya ako'y nakipag-usap sa mga grupo doon sa Bluebird Cafeteria ngayong araw na ito kung saan ako naghahapunan. Maraming mabubuting tao, nakamayan ko sila at nakausap sila. Mga taong hindi ko pa kailanman nakatagpo na pumupunta dito sa bahay-sambahan. At ako ay nagpapasalamat para sa gayong mga kaibigan at gusto kong pasalamatan lahat at bawat isa sa inyo. Ilan sa kanila ay namitas ng mga blackberries at dinalhan kami. At ang isa ay dinalhan kami ng isang balde ng syrup o molasses. Sa palagay ko ay yun nga at sadyang mga bagay. Hindi ninyo alam kung anong halaga niyan at sa isang umaga ako'y babangon at lalabas ng bahay, minsan doon. Nakarang umaga ay may isang kapatid na lalaki doon na talagang naghihirap. Walang mga damit at bagay-bagay. Gusto niyang ikuha ko siya ng ilang damit. Aking sinimulan at ako'y kamuntik ng matisod sa isang balde ng blackberries na nakalagay roon. Sabi ko, dinala mo ba ang mga blackberries na ito? At sinabi niya, hindi, walang kahit anumang kinalaman dito. Ako'y narito na bago pa sumikat ang araw at sila'y nariyan na kanina. At yun ay ang aking mabuting kapatid na Radel na nagdala ng mga iyon sa akin. At kaya ang mga bagay na iyon ay talagang pinasasalamatan ko. Si Billy Paul ay may nasabi sa akin, ilang sandali pa lang ang nakararaan na sa kongregasyong ito ngayong gabi sila'y kumuha ng kaloob na para sa akin.
Aking pinasasalamatan kayo para diyan. Hindi ko gustong gawin niyo yan. Aking sadyang pinasasalamatan ang inyong pagsisikap at iba pa, ngunit hindi yan kinakailangan. At ngunit ang Panginoon na magpala sa inyo. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, yamang inyong ginawa sa pinakamaliit sa mga ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ngayon, ako'y parang nangungusap sa inyo sa mensahe ng talagang diretsahan. At ang ilang mga tao marahil ay iniisip na aking ipinapalagay na si Jesus ay darating sa umaga o sa gabing ito. Ipinapalagay ko nga. Ngayon, hindi ko sinasabing gagawin nga niya. At muli, siya'y maaaring hindi darating sa susunod na linggo at ito'y maaaring sa susunod na taon. Ito'y maaaring sa 10 taon. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Ngunit may isang bagay na gusto kong lagi ninyong isaisip. Kayo'y maging handa bawat minuto o oras. Kita nyo? Na kung hindi siya darating ngayong araw na ito, siya'y maaaring naririto bukas. Kaya panatilihin lamang yan sa inyong kaisipan na siya ay paparating. At hindi ko alam kung anong oras ang magiging huli kong oras sa lupang ito, maging sino man sa atin. At wala sa ating nakaalam kung kailan siya darating. Hindi man lang niya alam mismo sa kanyang sariling pananalita. Kaniyang sinabi, ang ama lamang ang nakakaalam kung kailan siya darating. Kahit ang anak ay hindi nalalaman kung kailan siya darating. Ito'y kung kailan ang Diyos ay susugo siyang muli sa atin, ngunit tayo'y naghihintay sa kanyang pagdating. At kung siya ay hindi dumating sa aking henerasyon, siya ay maaaring dumating sa susunod. Kung siya ay hindi dumating sa isang iyon, siya ay darating sa susunod. Ngunit para sa sarili ko, wala akong makitang anumang panahong nalalabi. Akin lamang, para sa akin, ito'y maaaring maganap sa anumang minuto. Ngayon, hindi yan nangangahulugan ngayon na inyong makikita ang mga kalangitan na mababago at bawat, iyan ay hindi ang pagdating na sinasabi ko. Ako'y nangungusap patungkol sa pag-agaw. Kita nyo? Siya ay may 3 pagdating. Siya ay dumarating sa 3 pangalang anak. Siya ay dumarating sa isang Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kita nyo? Lahat ng ito, ang siya ring Kristo, ang siya ring Diyos sa lahat ng panahon. Ngayon, ating nalalaman na dumating siya upang maghatid ng 3 gawa ng biyaya. Pag-aaring ganap, pagbabanal, bautismo ng Espiritu Santo. Lahat ng bagay sa Diyos ay nakumpleto sa 3. At kaya nga siya ay dumating una upang tubusin ang kanyang nobya. Siya ay darating 2 bilang sa isang pag-agaw upang kunin ang kanyang nobya. Siya ay darating 3 kasama ang kanyang nobya, hari at reyna. Pagkatapos, yan ay kung kailan maraming tao ang naghihintay sa kapagdating. Ngunit kapag siya ay dumating sa oras na ito, halos wala kundi yung mga nakahanda ang makaalam kapag dumating siya. Magkakaroon lamang ng pagkawala ng mga tao. Hindi nila malalaman kung anong ang nangyari sa kanila. Sila lamang ay aagawin sa isang sandali. At na sila ay mangyari lamang na nawawala, babaguhin sa isang sandali sa isang kisap mata. Kaya maging handa lamang para diyan. Ito'y magiging kakilakilabot isang umaga na mawawala ng isang mahal sa buhay, walang makasusumpong sa kanila. Hindi ba napakakahabag-habag na malaman na ito'y natapos na at hindi ka nakasama? Kaya manatili lamang sa harapan ng Diyos. Ngayon, sa susunod na linggo, loloobin ng Panginoon sa susunod na Lunes sa linggo, mula sa Lunes na ito, kung loloobin ng Diyos, aking dadalhin ng pamilya pabalik sa Arizona, kung saan sila pumapasok sa paaralan. Pagkatapos ako'y babalik. Ngayon, hindi ako nagtutungo roon. Ako ay walang anumang gawain upang dumuon. Halos wala ako lagi sa Arizona. Ako'y naroroon sa ibang dako saan man. Aking isasama ang may bahay doon sa susunod na Lunes. Ako'y babalik ditong muli. Ako'y aalis mula rito patungo sa British Columbia. Ako'y babalik sa Colorado. Ako'y maging nasa Arizona muli isang panahong malapit ng magpasko. Sa ilang minuto lamang, mahaba-haba na, marahil 2 o 3 araw, magsama-sama ang pamilya, babalik rito sa mga araw ng bakasyon sa Kapaskuhan. Loloobin ng Panginoon, magkakaroon ng gawain hanggat sa sanlinggo ng bagong taon dito. Kaya kung ganoon naririto ako halos higit pa, ako'y naririto makasampung beses na higit pa kaysa naroon. Dahil tayo'y walang anumang simbahan o anumang mga gawain doon. Wala tayong anumang bagay naroroon na sa pamamaraan ng gawain sa simbahan. Iyan ang isang hindi magandang bagay tungkol dito. Ako'y walang dakong mapagdadalhan sa mga bata na maririnig ang mga mensaheng ito, gaya ng inyong mga anak na naririnig ito dito. At kaya iyan ang isang kakulangan namin.
ngunit silang lahat ay mas malulusog. Ito'y isang tuyo, mainit, tuyong klima, ngunit lahat ng mga bata ay mukhang mas malulusog. Ako'y hindi gaanong nagtatagal doon para malaman kung nakapagpapalusog ito o hindi nakapagpapalusog. Ako'y laging umaalis at ako palagay ko ay ipinanganak lamang na gala. Ang asawa ko ay tinatawag akong nalalaman kong siya'y naririto. Kaya malalaman ko ito pagkatapos ng simba. Alam ninyong lahat. Anong tawag diyan? Pabago-bagong hangin o walang pahinga na hangin? O anuman alam nyo kumikilos na buhangin. Ako'y laging umaalis sa ibang pangsalita. At ako'y ikinasal na ngayon, 22 taon na, at aking pagkaminsan ay naisip ko na ako'y isang estranghero sa bahay dahil sa kinakailangan kong umalis-alis. Ngunit, ako'y naghihintay para sa panahon na yan kung kailan tayo pipirmi na sa lupaing tahanan balang araw. Ngunit ngayon, ang pakipagbaka ay nagaganap, kaya tayo'y laging manalangin. Huwag kalimutan, sa susunod na linggo ng umaga, loloobin ng Panginoon, dalhin ang inyong may sakit at ang nagdadalamhati. Dumating ng maaga, dumako sa inyong lugar at marahil may isang grupong ipinananalangin. Kami kailangang mamigay ng mga prayer card. Kung walang sapat, hindi kami mamimigay ng mga prayer card, sapat lamang na makabuo ng maliit na hanay gaya ng 2 o 3 dosena o ganung bagay. Ngunit kami marahil ay mamimigay ng mga prayer card, kaya marahil aming gagawin ito ng mga 1 oras bago ang regular na gawain. Nasa palagay ko ay magaganap ito'y sa alas 8 o alas 8:30. Sila ay mamimigay ng mga prayer card. Bubuksan ang bahay-sambahan, ibibigay ang mga prayer card sa susunod na linggo ng umaga. At kung gayon, tiyaking paririto para sa inyong dalhin ang inyong mga mahal sa buhay, ilagay sila doon. Ito'y magiging kasiyasiya at presko sa bahay-sambahan kung sila'y may sakit at ating gagawin ang lahat ng makakaya natin upang ipanalangin sila. Salamat sa inyo muli para sa pag-ibig na kaloob. At ngayon, tayo'y magbabasa ng ilan sa salita ng Diyos sa gabing ito. At maging handa para sa pangyayaring ito ng kanyang presensyang muli para dalhin sa atin ang kanyang salita. Ngayon, ating nalalaman na tayo'y makapagbabasa ng teksto, ngunit kinakailangan na ang Diyos ang maghayag ng nilalaman. Kita nyo? Tayo'y makakakuha ng teksto, pero kinakailangan ang Diyos ang maghayag ng nilalaman. At habang inyong binubuksan ngayon sa aklat ni Jeremias, ang 2 kabanata, gusto kong sabihin na ako'y nagagalak na naririto. Kasama natin si kapatid na Livale, isang minamahal na kapatid sa Panginoon. At sa palagay ko rito, ang kapatid na lalaki rito, hindi ko maisip ang kanyang pangalan, si kapatid na Willard Grace. At nakita ko ang mga kapatid na kalalakihan na mula sa Arkansas, si kapatid na John at sila, nagmula pa doon sa Poplar Bluff, at si kapatid na Blair, at si kapatid na Jackson at si kapatid na Radel, at napakarami na ako'y sadyang hindi, hangad kong matawag ang pangalan ng bawat isa, ngunit sadyang hindi ko magagawa ito at inyong naunawaan. Si kapatid na Ben Bryant, nakikita ko siyang nakaupo rito. Siya'y lagi nang ang aking dako ng amen habang ako'y, bawat isa ay nakakakilala kay Ben sa kanyang boses. Kami naroroon sa California minsan, ako'y nangangaral ng isang mensahe para sa mga taong baptist doon sa Lambak. Sila'y may isang malaking tolda roon at maraming parang aristokratikong baptist. Wala man lang akong marinig na amen mula saan man, alam nyo, natatakot ang ilang kababaihan na masira ang pintura sa kanilang mukha. At pagkatapos, unang bagay, alam nyo, aking nakita isang pares ng paa, mga gaya niyan, tumaas sa hangin, at 2 malalaking kamay at itim na buhok na gumagalaw doon, sumisigaw ng amen, mihiyaw gaya niyan. At ako'y napatingin pababa, sabi ko, Ben, saan ka nang galing? Siya'y talagang nangunguna sa amen. Aking nakikita ang kanyang asawa na tinitinang siya ng kaunti. Bueno, siya medyo naubusan na ng itim na buhok na yan. Ngunit yan ay ayos lang, alam nyo. Huwag mag-alala tungkol dyan. Ako'y nawalan na ang akin matagal ng panahon. Kaya ngayon, huwag kalimutang manalangin. Ngayon habang tayo papadako sa mataimtim na bahagi ng gawain, alalahanin kung ating babasahin ang salitang ito, kung gayon ay pagpapalain ng Diyos ang kanyang salita. Ito'y hindi babalik sa kanya na walang bunga, kundi gaganapin ito kung para sa alin ito itinakda. At aking nalalaman sa pagbabasa ng salita, ako'y laging magiging tama. Kapag aking binabasa ang salita, ang Diyos ay gagalang ang kanyang salita. Ngayon tayo'y tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Jeremias, ang 2 kabanata, ang 12 at 13 na talata ng Jeremias 2.
Mangagtaka kayo, o mga langit, sa bagay na ito, at mga takot ng kakilakilabot, mga tuyukang lubha, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Iukod natin ang ating ulo ngayon. Mahal na Diyos, ang iyong salita ay binasa na. At aming dalangin na iyong igagalang ang salitang iyan at ipagkaloob sa amin ngayong gabi ang talinghaga o ang pagtutulad nito. Samantalang kami ay tumitingin sa mga nagdaang mga panahon, ang Israel bilang mga halimbawa, gaya ng itinuturo ng Biblia na makikita namin kung ano ang iyong ginawa sa kanila nang tuparin nila ang salita, makita kung ano ang iyong ginawa sa kanila nang salansangin nila ang salita, at matutunan kung ano ang dapat naming gawin. Kaya aming idinadalangin na ikaw ay mangusap sa amin sa gabing ito sa isang natatanging paraan, upang aming maalaman kung paano ang ikikilos namin sa aming sarili sa araw na ito na aming nalaman itong umaga na kinabubuhayan namin. Sapagkat amin itong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na. Nais kong mangusap sa gabing ito sa paksang sa isang maikling panahon lamang sa mga sirang balon. Ang Israel ay gumawa ng dalawang malaking kasamaan. Ang Diyos ay nagsabing kanilang iniwan siya ang bukal ng buhay at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon na mapag-iinuman. Ngayon, yan ay isang bagay. Ang dahilan na naisip ko ang paksang ito ay dahil sa maiugnay ito sa kung ano ang sinasabi ko itong umaga. Sa oras na ating kinabubuhayan at ang layunin na ating ipinapakipagbaka. At tayo ay tumitingin sa Israel bilang halimbawa na kung ano noon ang Diyos. Siya sa tuwina ay kailangang manatiling siya pa rin. At may isang tanging bagay na kailanman ay ginalang ng Diyos, yan ay ang kaniyang daan na inilaan niya para sa mga tao. At nang sila'y nalihi sa daang iyon, sa gayon ang Diyos ay niwalan ng paggalang. At ang Diyos ay pinagdusa ang mga tao sa paglihis mula sa kanyang sinabing gawin nila kahit ano pa man ito. Kaniyang binigyan pa nga sila ng batas, huwag ipuin, huwag hawakan, huwag tikman. Hindi lamang dahil sa kasamaan ng paggawa nito, kundi sa kasamaan ng pagsalangsang sa kung ano ang sinabi niyang gawin. At lagi nang hindi maaaring magkaroon ng batas na walang kaparusahan sa batas. Sapagkat kung walang kaparusahan, kung ganoon, ang batas ay walang gaanong silbi, libang ito'y may isang kaparusahan, ang batas. Ngayon, ating nasusumpungan kung ano ang ginawa nila ng araw na iyon, ay para bang may pagkakatulad sa kung ano ang ginagawa natin ngayon, kung ano ang ginagawa ng mga tao sa iglesia. Ngayon ating nakikita ang isang kakaibang bagay dito. Ito ay maaaring kakaiba sa ilang tao nang kanyang sinabi, inyong sila ay nagsigawa sa ganang sarili nila ng mga balon, mga sirang balon. Ngayon, marahil ang ilan sa inyo ay hindi nakaalam kung ano ang isang balon. Ilan ang nakaalam kung ano ang balon? Bueno, halos lahat sa inyo. Kung kayo man ay lumaki sa isang bukid, alam nyo kung ano ang isang balon. Naaalala kung ako'y nakainom ng sapat na mga insekto sa isa para malaman kung ano ang isang balon. Nangaral doon sa lalawigan kung saan sa isang brush arbor, kung saan ikay magkakaroon ng isang malaking pitsel na puno ng tubig na galing ng balon na nakalagay roon mula sa ulan, alam nyo, at ito ay medyo may katagalan na at pagkatapos sa mga pulisap sa oras ng gabi ay papasok dito at kaya alam ko kung ano ang tubig ng balon. Ang balon ay isang lugar, isang bagay na hinukay sa lupa para ipalit sa lugar ng isang bukal. Kung saan ang mga tao ay walang bukal, kung gayon gagawa sila ng isang balon. Sa ibang salita, ang isang balon ay lalagyang gawa ng tao o isang balong gawa ng tao na nasa lupa, na hinukay ng tao upang sahurin ng tubig
para gamitin ito. Ang ilan sa kanila ay ginagamit itong panghugas at ang ilan ay ginagamit itong inuming tubig at iba't ibang paraan, marahil. Lahat ng tubig pagkaminsan na aming dating sinasalok ay sa isang balon. Dati ay may isa pang lumang bagay na kailangan mong iikot, paikot upang maitaas ang tubig. May maliliit na timba dito upang bombahin palabas ang tubig mula sa balon. Bueno, ating napapansin ang isang bagay sa isang balon na naiiba sa bukal. Ngayon, ang balon ay mauubusan. Ang balon ay hindi kayang punuin ang sarili nito. Ito ay hindi maasahan. Ika'y hindi maaaring umasa sa isang balon. Ito'y kailangang umasa at magdedepende sa mga ulan na bumubuhos sa tag-init o sa taglamig, sa anuman ito upang kadalasan sa panahon ng taglamig kapag ang niebe at ulan ay dumarating, pagkatapos pinadadalo nito ang tubig patungo sa balon. At kapag hindi nito nasalok ang tubig na yon, kung gayon kayo'y walang anumang tubig. Ito lahat ay natutuyo at hindi nito mapupunong muli ang sarili nito. Ang lumang balon ay hindi magagawang punuin muli ang sarili nito. Nakukuha nitong mapuno mula sa mga ulan na bumubuhos. At gusto kong inyong pansinin ang isa pang bagay tungkol sa isang balon. Kadalasan, inyong nakikita o ang pamamaraan noon sa aming lugar. Ang balon, kadalasan ang kamalig ay mga doble ang laki sa bahay at kanilang kadalasang pinadadaloy ang tubig sa kamalig patungo sa balon. Naaalala ko ng husto ang matandang balong iyan doon kapag ang mga alulod ay pinaagos ito papasok din mula sa kamalig. Ito'y napupuno mula sa kamalig. At pagkatapos, ang tubig ay dinadala mula sa bubong ng kamalig kung saan lahat ng mga hayop ay tumatapak sa palibot ng bakuran ng kwadra at lahat ng dumi ng bakuran ng kamalig namumuo sa itaas ng kamalig sa mga panahong tuyo. At pagkatapos ang tubig ay dumarating at hinuhugasan nito lahat pababa ng bubong sa isang alulod na gawa ng tao, pagkatapos sa isang tubo na gawa ng tao, pagkatapos sa isang balong gawa ng tao. At kung hindi ka ba naman magkakaroon ng napakaruming kalalagayan, hindi ko na alam kung anong meron ka kung ikaw ay may isang balon. Opo, Ginoo. Lahat ito ay gawa ng tao at sadyang napakadumi. Alam nyo, dati naming tinatawag, kami may isang panalang basahan sa isa. Alam ba ninyo kung ano man yon? Kinakailangang maglagay ng panalang basahan dito para salain ang lahat ng mga kulisap at bagay-bagay na nanggagaling sa itaas ng kamalig at sa palibot ng lugar. At bumubuhos mula sa isang lugar patungo sa isa pa, patungo sa balon. At dati kaming naglalagay ng isang panalang basahan dito para salain lahat ng dumi at basura na masasala. Siyempre, hindi niyan masasagap ang totoong dumi. Nasala lamang nito ang malalaking bagay na bumababa at nahuhulog dito. Ang insekto ay maaaring mahulog dito, ngunit ang katas ng insekto ay naihalo sa tubig. Kaya ikaw ay talagang nagkakaroon ng napakaruming kalalagayan kapag ikaw ay may lumang maruming balon. Sa ilang araw, inyong hayaan ang tubig na yan na manatili dyan at ito'y bumabantot. Hayaan nyo ang tubig na manatili sa balon. Ito ay nagiging mabaho. At ito'y napupuno ng mga palaka at mga butiki at mga ahas at dati naming tinatawag itong kitikiti. Maliliit, hindi ko alam kung sila'y hindi parasito. Sila'y hindi ko alam kung ano ang tawag nyo sa kanila. Ngunit ilang maliliit na bagay ay napupunta sa tubig na aming tinatawag itong kitikiti. Alam nyo kung ano ito? Ilan na nakaalam kung ano ang pinatutungkulan ko? Siyempre, lahat kayong mga taga-lalawigan ay nakaalam. Napupuno ito ng napakaraming dumi at pagkatapos ang may hilig sa duming ito ay kasama nito. Sadya lamang itong dumarating dahil sa ito'y hindi dumadaloy. At dahil hindi ito dumadaloy, pinalalapit nito ang mga hayop doon na gustong-gusto ng maduduming bagay. At yan ay katulad ng ating mga simbahan ngayon. Sa palagay ko'y ating iniwan. Isa sa napakalaking kasalanan na ginawa ng iglesia ngayon, tulad ng Israel noon, iniwan siya nito, ang bukal ng buhay na tubig, at nagsigawa sa ganang kanilang sarili ng mga balong gawa ng tao. At ito'y naging tahanan ng lahat na gustong-gusto sa ganong klase ng tubig. Mga butiki, mga palaka at lahat ng uri ng maruruming mikrobyo ay nabubuhay dito dahil sa ito'y isang tangking gawa ng tao. At sa tangking ito, ang mga bagay na ito ay pumipirmi. Isang tugmang-tugmang halimbawa ng ating mga denominasyon ngayon. Ngayon sinasabi mo, kapatid na Branham, bakit mo masyadong tinatatamaan ang mga taong yan? Dapat itong patamaan.
Ito'y kailangang patamaan. Lisanin ito, sapagkat ito sa wakas ay bubuo ng tatak ng hayop. Tandaan, yan ang katotohanan. Ito'y magiging ang tatak ng hayop. Ang denominasyon ay patungo mismo dito. Ito'y patungo na mismo doon ngayon para magpatupad sa pamamagitan ng isang kapangyarihan. Tingnan sa lumang imperyo ng Roma, ganyan-ganyan ang nanguna sa kanila sa tatak na yan ng lubusang pagtalikod. Inyong nalaman na walang taong makabibili o makapagbebenta na walang tatak ng hayop. Kailangan niyang taglayin ito. May dalawang uri lamang ng tao na magkakaroon sa ibabaw ng lupa, yung mga may tatak ng Diyos at yung may mga tanda ng hayop. Dalawang uri lamang, kaya kailangan ninyong taglayin ang isa o ang iba. Ito'y magiging lubusang pagtalikod, isang tanda ng relihiyon, ganap na tumalikod na relihiyon. At ito'y magkakaroon ng isang larawan ng hayop. Habang tayo nag-aaral, ating nalaman na ang Roma noon, ngayon at lagi nang magiging ang tao, ang hayop. Tamang-tama, wala nang iba pang paraan para makuha ito sa anupamang bagay. Roma. At anong ginawa ng Roma? Nabago mula sa paganong Roma patungo sa makapapang Roma at nag-organisa ng isang sistema. Isang pangkalahatang sistema na pinilit ang bawat isa sa isang relihiyong yan o papatayin. At ito'y isang katakatakang bagay na itong Estados Unidos ay lumitaw sa tagpo at ito'y parang isang tupa. At ang tupa ay may dalawang maliliit na sungay, sibil at pang-eklesyastikong karapatan. At pagkalipas ng ilang panahon nang iyan ay isang tupa, ating nalaman na nagsalita na ito pagkatapos gaya ng isang dragon at ipinatutupad ang lahat ng kapangyarihan na taglay ng dragon bago ito. At ang Biblia ay nagsasabi sa atin na kanilang sinabi, tayo ay gumawa ng isang larawan ng hayop. Ang isang larawan ay isang bagay na gaya ng iba pa. At ating nakikita ngayon mismo na sa kalagayan nitong tumalikod, ang iglesia ay nabubuo ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia na siyang larawan sa kapangyarihan ng Roma at ipipilit sa mga tao ang siyang bagay na ginawa ng paganong Roma o ginawa ng makapapang Roma. Kaya wala nang iba pang paraan, wala nang iba pang bagay, ngunit yan ang katotohanan. At kaya aking sinasapul ito sa kapanahunan ko sa aking oras sapagkat kailangan itong patamaan. Ang pagtawag ay dumating upang magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, aking inihahalin tulad yan sa mga maruruming ito, karumal-dumal na mga balon. Siya ang bukal ng buhay. Siya ang buhay na tubig. At ang tao iniiwan yan at naguhukay para sa kanilang sarili na mga balon na masasahod lamang ang dumi. Yan ang tanging bagay na masasahod nito. At yan ang ginagawa ng denominasyonalismo. Sinasagap nito ang lahat ng bagay na dumarating na gustong makisama. Kanilang pinapayagan nitong pumasok kung ito'y may pera o makapagbibihis sa isang moda. Sino pa man sila, saan man sila nanggaling, kanilang isinasama sila kahit paano. Ngayon ating nasusumpungan muli na itong tanda ng hayop na nabuo rito. Ang Amerika ay bilang na 13. Ito'y isinilang na may 13 kolonya. Ito'y nagkawatawat na may 13 bituin, 13 guhit. At ito nga ay lumitaw sa Apokalipsis, ang ika-13 kabanata. At ang Amerika ay dati ng isang babae, inilalarawan sa ating mga barya. Maging ang ulo ng Indian sa 1 sentimo ay hugis ng isang babae. Ating nalalaman yan. Nalalaman ang kasaysayan nito. Lahat ang Liberty Bell at lahat ng iba pa, ang kalayaan, Statue of Liberty ay lahat isang babae. Isang babae bilang na 13. Kita nyo? Ngayon, ito'y magandang makita ang mga bagay na yon. At ngayon, aking inihula sa pamagitan ng kapahayagan mula sa Diyos o isang pangitain noong 1933 na 7 bagay ay magaganap bago ang wakas ng panahon. At na ang isa sa kanila na si Mussolini na noon ay nagiging diktador. Siya ay magiging diktador. At gayon din siya ay lulusob at paroroon sa Ethiopia at sasakupin ang Ethiopia. At ang Espiritu, sinabi nito, siya'y babagsak sa kanyang hakbang. Ako'y nag-iisip kung meron kayang sinuman sa mga datihan na nalalabi pa sa tabernakulo, naaalala o na sinabi yan sa Redmond Hall sa dako rito ng kami nangaral,
Maraming taon na ang nakararaan. May isa ba sa gusali ngayong gabi nalalabi mula sa dako roon sa lumang Redsman Hall nang ipangaral ko yan? Nang kanilang pinalabas ang NRA ng mga panahon pa ng unang termino ni Roosevelt? Sa aking palagay, wala isa mang naririto. May isa ba? Isa. May isa nga. Ginang Wilson. Naalala ko siya. Ang aking asawa, nakaupo sa likuran. Dalawang nalalabi mula sa dating henerasyon ng mga iyon ng araw na yan. Na noong sinabi nila na itong NRA ay ang tatak ng hayop, sabi ko, wala sa anuman dito. Wala talaga. Ang tatak ng hayop ay hindi magmumula dito. Ito'y magmumula sa Roma. At hindi ito maaaring maging ang tatak ng hayop. At ngayon, alalahanin na ang mga bagay na ito ay nabanggit. Sabi, si Adolf Hitler ay hahantong sa mahiwagang katapusan. At siya ay magdideklara ng giyera sa Estados Unidos. At sila'y magtatayo ng isang malaking konkretong bagay na sila nga'y tatahan dito. At doon mismo, ang mga Amerikano ay makararanas ng kalagim-lagim na pagkatalo dito. At yon ay ang Siegfried Line. 11 taon bago pa ito sinimulang itayo. At pagkatapos sabi, ngunit siya hahantong sa katapusan at ang Estado ay mananalo sa giyera. At pagkatapos sabi na may tatlong mga ismo, nasismo, pasismo at komunismo. At sinabi ko, silang lahat ay mauwi sa komunismo. Ang Rusya ay sasaklawin itong lahat sa komunismo. At sinabi ko, pagkatapos ang siyensya ay magiging napakadakila, ang tao ay magiging napakatalino, hanggang sa siya'y makapag-imbento ng napakarami mga bagay, hanggang sa siya'y gagawa ng isang sasakyan na mukhang hitlog, na mayroong tila salaming pang-itaas dito, at ito'y maging kinukontrol ng iba pang lakas kaysa manibela. At sila'y mayroon ng ganyang kotse. At sinabi ko, pagkatapos ang moral ng mga kababaihan ay bababa ng bagay na napakababa ng husto, hanggang sa sila'y magiging isang kahihiyan sa lahat ng mga bansa. Sila'y magbibihis ng panlalaking kasuotan. Kanilang patuloy na tatanggalin ang kanilang kasuotan hanggang sa makarating sila na parang nakasuot pa ang kanilang damit na panloob. Yan lang. At sa wakas, sila'y magsusuot na lamang ng isang dahon ng igos. At kung inyong napansin, sa nakaraang buwan ng Life na magazine, sila'y may babae na nakasuot ng mga dahon ng igos. At yan ang bagong panggabing bestido o gown ang kanilang isinusuot sa gabi. Malinaw, maaninag, tagus-tagusan dito, tanging ang mga dahon ng igos lamang ay tinatakpan ang isang bahagi ng kanyang katawan, na walang tali o tali, walang panaling mga bathing suit sa bandang itaas nito, nakalantad na katawan. At paanong ang mga bagay na iyon ay nangyari na? Pagkatapos sinabi ko, nakita ko ang isang babae na tumayo sa Estados Unidos gaya ng isang dakilang reyna o isang bagay. At siya'y magandang pagmasdan, ngunit masama sa kanyang puso. At kanyang pinalalakad ang bansa patungo sa kanyang paanan. Pagkatapos sinabi ko, sa katapusan, kanyang sinabi sa akin na tumingin doon sa silangan muli. At nang gawin ko, aking nakita parang gaya ng ang mundo ay sumabog. At sinlayo ng aking nakikita ay walang anuman kundi mga patpat at nagbabagang mga bato ay pinasabog mula sa lupa. At ang mga ito ay magaganap bago ang katapusan ng daigdig. At 5 sa 7 ay nangyari na sa 33 taon. Hayan tayo, pabalik sa panahon ng kawakasan. At nangusap ako laban diyan sa makadenominasyong sistema noon din. At akin pa rin pinaniniwalaan sa gabing ito na ito'y isang imbakan ng tubig, na ito'y isang dako kung saan ang karumihan ay dumadaloy dito. Hindi ako makapaniniwala na ang Diyos kailanman ay kukunin ang ganyang bagay sa kanyang iglesia. Dahil sa ito'y dapat ipanganak sa Espiritu ng Diyos at pagkatapos malinisan bago ito matatawag na Kanya. Ang mistikal na katawan ni Kristo, tayo ay nabautismuhan papasok dito sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu. Ang ganitong sistema ng balon ay totoong isang ganap na halimbawa ng denominasyon. Ang isang taong matalino ay dapat magmatiyag at kailanman huwag papasok dito, sapagkat ang Diyos ay pinatutuhanan na sa mga kapanahunan na siya'y laban dito at hindi kailanman gumawa kasama nito. Anumang grupo, anumang panahon, may isang taong lumilitaw na may dalang isang mensahe gaya ni Luther, ni Wesley o iba pa at si Smith at si Calvin at sila. Nang sinimulan nila ang organisasyon, itinabi ng Diyos ang bagay sa lagayan at hindi na kailanman ito dinalaw na muli sa isang revival.
Tingnan sa kasaysayan. Wala kailanmang isang panahon na ang Diyos ay kumuha ng isang denominasyon, gumawa ng isang revival sa pamamagitan nito. Wala kahit saan. Sa gayon, sa kasaysayan at sa pamamagitan ng Biblia, pinatotohanan na ito'y maruming bagay sa paningin ng Diyos. Kaya ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman dito, at yan ay kung bakit ako'y laban. Aking sinisikap na ilabas ang mga tao mula dito. Tayo ay inanyayahan gaya sa Israel, gayon din ito ngayon, na tumingin sa Israel sa mga halimbawa. Sila, hanggat sila ay nananatili kasama ni Yaong Bukal, sila'y nasa mabuti. Ngunit nang nagsipaggawa sila sa kanilang mga sariling balon, mga sistemang gawa ng tao, sa gayon ng Diyos ay iniwanan sila. Kanyang gagawin sa atin ang ganoon din. Kanilang iniwan siya ang bukal ng buhay na tubig. Yan ang mga reklamo ng Diyos laban sa kanila. Na gumawa ng isang bagay na kanilang masasabing, kita nyo kung ano ang nagawa namin? Ngayon, nang sa panahon ng paglalakbay ni Moses, nang ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya ay binigyan sila ng isang propeta, ay binigyan sila ng isang haliging apoy na mangunguna sa kanila, pinagtibay ito sa pamagitan ng mga tanda at mga himala. Biyaya ay nagaloob ng lahat ng mga ito. Ang Israel ay naghangad pa rin nakita ang batas. Kanilang tinanggihan ang biyaya upang piliin ang batas. Iyan ay katulad ng mga ginagawa ng mga tao ngayon. Kanilang tinatanggihan ang salita para piliin ang makadenominasyong sistema sapagkat diyan kanilang magagawa ang gusto nila at mapapalampas ito. Ngunit hindi ninyo magagawa kay Kristo. Ika'y kailangan lumapit na malinis at dalisay upang mapasa kay Kristo. Iniiwan ang balon na bukal para sa isang sistemang gawa ng tao o balon. Maiisip ba ninyo ang isang taong gumagawa niyan? Mailalarawan ba ninyo ang mga kalagayan sa kaisipan ng taong makakainom sa isang sariwang balon na bukal at iiwan niyan para sa isang balon na gawa ng tao na may mga palaka at mga butiki at mga kitikiti at ang lahat na dito? Ito'y parang hindi man lang makatwiran, ngunit yan ay eksakto kung ano ang ginawa ng mga tao. Kanilang iniwan ng salita, ang tunay na bukal na pinagmumula ng Diyos at kapangyarihan para uminom mula sa mga balon at magsigawa ng kanilang sariling mga balon. Pareho ng ginawa nila noon, kanilang ginawa ito ngayon. Sinasabi nila, sabi niya, kanilang iniwan ako. Dito kanyang sinabi, dito sa Jeremias 2:14 o 13, dapat sana. Sinabi niya, kanilang iniwan ako ang bukal ng buhay na tubig. Ngayon, ating nakita kung ano ang isang balon. Ating nakita kung ano ang nasasahod nito. Ating nakita kung paano ito ginawa. Ito isang bagay na gawa ng tao na nanggagaling sa isang maruming bubong. Ang tubig na bumubuhos, bumabagsak sa isang maruming bubong at inuhugasan lamang nito ang bubong. Pinadadaloy pababa sa isang alulod na gawa ng tao, patungo sa isang tubo na gawa ng tao, patungo sa isang tangke na gawa ng tao. At lahat ng dumi ay nagtitipon-tipon doon, at ang mga mikrobyo, at ang mga butiki, at mga palaka, at mga bagay-bagay ng lupa tulad niyan. At pansinin, sila ay ang maruruming hayop, mga kitikiti, mabantot. Ang kitikiti ay hindi mabubuhay sa malinis na tubig. Kung gagawin nito, ito'y papatay sa kanya. Kailangan siya'y nasa tubig na hindi umaagos. At ganyan ang nangyayari sa marami sa mga parasitong ito ngayon. Hindi kayo maaaring mabuhay sa sariwang tubig ng banal na espiritu. Yan ang dahilan na matigas ang kanilang paninindigan laban sa salita at sinasabi, ito'y sinasalungat ang sarili nito. Walang anumang bagay dito. Dahil sa sila ay kailangang magkaroon ng isang parang lawang hindi dumadaloy na pangkakawagan. Tama. Ganyan din sa mga palaka at sa mga butiki at sa mga butete at mga ganyan. Kailangang nilang mapunta sa latian o sa di dumadaloy na lawa upang mabuhay. Dahil sa ito ang kanilang kalikasan na mabuhay doon. At hindi mo maaaring baguhin ang hayop hanggat iyong baguhin ang kalikasan nito. At hindi mo magawa ang isang tao na makita niya ang salita ng Diyos hanggat ang kalikasan niya ay nabago. At kapag ang kalikasan niya ay nabago mula sa kung ano siya tungo sa isang anak ng Diyos at ang banal na espiritu ay pumasok sa kanya, ang banal na espiritu ang sumulat sa salita ng Diyos.
Sa araw na ito, ako'y nakipag-usap sa aking mabuting kaibigan, si Dr. Lee Vail, na naririto ngayon. At siya ay tunay na teologo, at kaya kami ay madalas na nagkakaroon ng ilang napakagandang talakayan sa kasulatan. Napakatalino. Kanyang tinanong sa akin minsan kung ano sa palagay ko ang tungkol sa paunang katibayan ng banal na espiritu. Ito ba ay pagsasalita ng iba't ibang wika? Ito'y marami ng taon nang lumipas. Sabi ko, hindi, di ko makita yan. Sabi niya, maging ako man. Sabi, kahit na ako'y naturuan yan. Sinabi niya, ano sa palagay mo ang magiging isang katibayan? Sabi ko, ang pinakasakdal na katibayan na naiisip ko ay pag-ibig. Kaya kami ay nagtalakayan diyan. At pagkatapos sa aking naisip na napakagandang pakinggan niyan, kaya pinanghawakan ko lamang yan kung ang isang tao ay may pag-ibig. Ngunit isang araw, ang Panginoon sa isang pangitain ay itinuwid ako. At kanyang sinabi na ang katunayan ng Espiritu ay yaong makatatanggap ng salita. Hindi alinman sa pag-ibig kahit na pagsasalita sa iba't ibang wika, kundi ito'y ang pagtanggap sa salita. At pagkatapos, si Dr. Vail ay nagsasabi sa akin na iyan ay batay sa kasulatan. Sabi niya, sapagkat sa Juan 14, si Jesus ay nagsabi, kung siya ang banal na Espiritu ay dumating sa inyo, kanyang ihahayag ang mga bagay na ito sa inyo na aking itinuro sa inyo at ipakikita sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya hayan ang tunay na katibayan ng banal na Espiritu. Hindi pa siya kailanman nagsabi sa akin ng anumang bagay na mali. Yan, ito ay ang katibayan ng banal na Espiritu ay siya na makapananampalataya sa salita, iyong matatanggap ito. Dahil si Jesus kailanman ay di nagsabi kung ang banal na Espiritu ay dumating, kayo'y mangungusap sa iba't ibang wika. Hindi niya kailanman sinabi ang banal na Espiritu ay dumating, inyong gagawin alinman sa mga bagay na yon. Ngunit sinabi niya, kaniyang kukunin itong mga bagay na sa akin at ipakikita sila sa inyo at ipakikita sa inyo ang mga bagay na darating. Kaya hayaan ang tunay na katibayan ng banal na Espiritu sang-ayon kay Jesus mismo. Kaya lahat ng mga sensasyong ito at bagay-bagay na taglay ng mga tao at kinabubuhayan pa rin, inyong nakikita kung bakit nila ginagawa ito. Kita niyo, ito ay nagiging denominasyon o isang lawang di umaagos. At hindi kailanman magkakaroon ng isang denominasyon na ginawa sa sakdal na salita ng Diyos. Hindi nito magagawa sapagkat hindi ninyo maaaring organisahin o gawing denominasyon ng Diyos. Hindi po. Ang dahilan na gano'n ito, kayo ay kukuha ng isang grupo ng mga tao na mapapaniwalaan ng salita. Hayaan silang pasimula ng isang organisasyon. Ang unang bagay na inyong mapag-aalaman, sa loob ng isang taon ay mayroon ng isang grupo ng mga riki doon na wala kang magawa na hindi sila kasama. Silang may hawak at wala ka nang magagawa tungkol diyan. Ito'y hindi sistema ng Diyos. Hindi ito. Kaya alam natin na ang bagay na iyan ay taliwas. Ito'y nagiging isang balon at nagiging isang lugar kung saan bawat isa ay nakikipagkasundo sa dito, doon o sa iba pa para makakuha ng mga miyembro diyan o hayaang makapasok ang mga tao. Ating nalaman ng sistemang ito ay nagsimula minsan doon sa mga kaarawan ng mga Israelita nang kanilang inuhukay ang mga balong ito. At may isang lalaki at isang grupo ng mga Fariseo na humukay ng ilang balon. At may tao silang nagngangalang Herod, at siya ay isang proklamador, gobernador ng estado. At siya ay pumaroon upang pakinggan ng isang lalaki na hindi nakikipaglokohan sa kanilang denominasyon. Siya ay isang propeta, at walang propeta ang nagkaroon ng anumang kinalaman sa isang denominasyon, kundi kinapuotan ito. Ang propetang ito ay nagsimulang magsabi, huwag kayong magpasimulang magsabi sa inyong mga sarili, si Abraham ang siya naming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagbabangon ng Diyos sa mga batong ito ng mga anak ni Abraham. At nagdala sila ng isang opisyal para pakinggan siya. At itong opisyal ay kinuha ang asawa ng kanyang kapatid mula sa kanya at pinakasalan siya. At anong ipinamukha ng lalaking iyon sa kanya at sinabi? Inakala nilang siya ay makikipagkompromiso at sasabihin, ngayon Ginoo, ikaw ay may napakainam na upuan banda rito. At ikaw ay kailangan na ako'y lubhang nagagalak, ikay naririto upang pakinggan ako sa araw na ito. Si Juan ay lumakad lamang patungo sa kanyang harapan at nagsabi, hindi matuwid sa iyo, nakariin mo siya. Ang pinakaunang bagay na sinabi niya, hiniyawan niya siya para sa kanyang kasalanan.
Kita nyo, ang mga denominasyon ay gumagawa ng maruruming lawa kung saan maaaring ang lalaki makisama sa kababaihan. At silang mga kababaihan ay makapagpapatuloy at pinuputulan ang kanilang buhok at nagsusuot ng shorts at ano pa mang mga bagay at tinatawag ang kanilang sariling mga Kristiyano. Ngunit ang isang tunay na bukal, aleluya, ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ito makapananatili doon dahil sa ito'y itinutulak ito palabas. Ako ang bukal ng buhay na tubig. Kanilang iniwan ako upang magsihugay sa kanilang sarili ng mga balon. Ngayon, isang bukal ng buhay na tubig, ating nalaman ano ang bukal ng buhay na tubig, ating nalaman kung ano ang balon. Ngayon, ano naman ang bukal ng buhay na tubig? Ito isang balon na bukal. Isang balon na bukal? Ano yan, kapatid na Branham? Ito'y isang bukal na sa tuwina ito'y nagmumula sa ilalim at itinutulak ang tubig nito papalabas. Ito'y dumadaloy sa lahat ng panahon. Ito'y may sariling panustos, laging sariwa at malinis ang balon na bukal, isang bukal ng buhay na tubig. Ito'y hindi patay at mabantot, ito'y buhay. Ito'y walang tigil na nagbabago, nagdadala ng tubig na palaging bago. Patuloy sa paggalaw, nagmumula sa pinagkukunan nito. Ito'y kumukuha ng panustos nito mula sa kalaliman nito na isa pa ring bukal ng buhay na tubig na bumubulwak pataas. May sariling panlinis. Ito'y malinis, dalisay, malinis na tubig. Ito'y may sariling panustos. Hindi mo na kailangan pang hintayin ang mga ulan upang punuin ang tangke nito. Ito'y laging nag-uumapaw, nagbibigay ng kanyang tubig na libre. Hindi mo na kailangan pambumbahin ito, paikutin ito, pilipitin ito, o paanibin ito, ha? Ito lamang ay isang bukal ng tubig na buhay. Alam nyo, inyong kunin ang mga lumang balong ito, kailangan nyo pang ikasa ito, at ikasa ito, at ikasa ito, at bombahin at lahat na para makakuha ng kaunti niyang maruming tubig palabas, ha? Ngunit ang isang bukal ng buhay na tubig ay binibigay ito libre, hindi na binobombahan, pinagsasapian, ano pa mang iba. Oh, ako'y nagagalak para sa bukal na iyan. Opo, Ginoo. Ito'y hindi na nangangailangan ng panala dito para tanggalin ang mga parasito. Sapagkat ito'y nagbumula sa pinakakailaliman doon sa bato hanggang sa walang mga parasito doon. Ito ay hindi na kailangang magkaroon pa ng edukasyonal na panala na nakabitin dito. Yan ay tama. Isang gawa ng makamundong sistema ng gawa ng taong makadenominasyon na kaalaman para sabihin sa inyo sa harapan ng isang espesyalista sa sakit sa isip kung kayo'y maaaring mangaral o hindi. Wala itong isamahan sa mga marunong basahang iyon na nakabitin dito. Tutulak nito ito kagad-agad pagkalagay nyo nito diyan. Hindi ninyo magagawa ito. Ang bukal na yan ay nagumapaw sa tuwina. Kayo'y maglagay ng isa sa kanilang mga basahan dito, itutulak nito ito diretso sa isang panig o sa kabilang panig. Wala itong panahon para sa isang denominational na basahan dito. Ito'y hindi nangangailangan ng filtro, wala ng salaan, wala ng pagbubomba, wala ng paghahaltak, wala ng iba pa. Ito'y nandoon lang, nag-uumapaw. Ito'y hindi na kailangang umasa pa sa mga lokal na ulan upang punuin ito. Ang mga ulan ay mga revival. Kung saan ang bukal na iyan, yan ay sa bukal ng buhay na yan. Kung saan naroon ang bagong katay, ang mga agila ay magkakatipon. Hindi na ninyo kailangan magbomba ng isang revival, wala na kayong kailangan pang bombahan. Ang tanging bagay na kailangan ninyong gawin ay pumunta lamang sa bukal. Ito'y laging puno ng mainam, sariwang tubig at wala itong katapusan. Ito ay lagi lamang na nag-umapaw. Hindi na ninyo kailangang magtungo pa sa balon at sabihin, bueno, kung ulan at mahuhugasan ng kamalig, kami may mainom, kita nyo? Naku, hindi ito. Ang balon na bukal na iyan ay naglalabas ng mainam, malamig na tubig sa tuwina. Kayo ay makaaasa dito. Hindi na ninyo kailangang sabihin, bueno, ako'y pupunta dito sa lumang balon. Kami ay dati nang umiinom mula rito, ngunit hindi na umuulan ng matagal na panahon. Sasabihin ko sa inyo, ito marahil ay tuyo na. Ganyan ang nangyayari sa ilan sa mga sistema na iyan na gawa ng tao. Ikaw ay makapapasok kung ikaw ay may isang malaking bagay na ginagawa, isang malaking grupo ng pagbibenta ng isang bagay o isang uri ng bagay na ginaganap. Isang malaking pagtitipon at bagay-bagay na nagaganap, mga larong bungko at mga kasiyahan
dahan-dahang pagtitipon sa silong at lahat na inyong masusumpungang marahil na punong-puno ang bahay. Ngunit kung saan kayo pumupunta, kung saan ang bukal na iyan ay nag-uumapaw, lagi ang mga tao ay naroong sumasalok ng mainam, malamig na iinuming tubig. Kayo ay maaaring magtiwala dito. Sabihin, sila ay hindi nagkaroon ng revival sa loob ng 10 taon. Kung kayo ay mamumuhay sa tabi ng bukal na yan, siya ay laging may nagaganap na revival. Tulad ng sinabi ng munting lalaki na taga-Wales, o minsan nang sila ay may ginaganap na Wales Revival, may ilang mga mataas na tao mula sa estado. Ilan sa mga dakilang doktor ng divinidad na ito ay nagtungo sa Wales para malaman kung saan at kung ano ang lahat ng ito nakapatungkol. Kaya sila'y nakasuot ang kanilang mga nakapalikod na mga kwelyo at ang kanilang mga sombrerong natatatakan at sila ay naglalakad sa kalsada. At narito paparating ang isang munting pulis, iniikot-ikot ang kanyang maliit na lumang batuta sa kanyang kamay, sumisipol, "Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied, glory to His name." Naglalakad sa kalsada. Kaya sabi nila, ito ay mukhang isang relihiyosong tao, tanungin natin siya. At kanilang sinabi, "Ginoo." Sabi, "Opo, Ginoo." Sabi niya, "Kami ay naparito mula sa Estados Unidos. Kami isang lupong taga-katawan. Kami naparito upang siyasatin ang Welsh Revival na tinatawag. Kami mga doktor ng divinidad at naparito kami upang tingnan ito." Sabi niya, "Gusto naming malaman kung saan ang revival at kung saan ito'y dinadaos." Sabi niya, "Ginoo, kayo'y nakarating na. Ako po ang Welsh Revival." Amen. Ang Welsh na revival ay nasa akin. Dito ay kung nasaan ito. Ganyan ito kapag kayo ay namumuhay sa tabi niyang bukal ng buhay na tubig. Ito'y nabubuhay sa tuwina, nag-uumapaw ng patuloy at patuloy at patuloy at patuloy. Wala itong katapusan. Hindi, humayong tingnan kung may ilang tubig. Kung tayo ay nagkaroon ng ulan dito, hindi pa katagalan, hindi ganyan ito. Ito'y ang bukal ng buhay na tubig na yan. Gaya ng sinasabi ko, ito ay nagbibigay ng kanyang tubig na walang bayad. Hindi na kayo kailangan pang maglagay ng basahan dito upang malaman. Ilang pang-edukasyon na mga basahan bago mo siya may sugo para mangaral at tingnan kung kaniyang binabaybay ang mga salita niya ng tama, binibigkas silang tama. Kung ginagamit niya ang kaniyang mga pangalan at panghalip at iba pa at pang-uri, marami sa kanila ay hindi man lang alam kung ano sila, ngunit siya'y nabubuhay sa bukal ng gayon pa rin. Kita nyo, hindi nagbabago. Hindi nito kailangang umasa sa pampuok ng mga ulan para punuin ito o ang mga lokal na revival para dito. Hindi nito kailangang gawin yan dahil ang kapangyarihan nito at ang kadalisayan nito ay nakapaloob mismo dito. Diyan ay kung saan naroon ang salita, ang sarili nitong kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay matatanggap ito sa kanyang puso, ito'y nagtataglay ng kadalisayan nito, ito'y nagtataglay ng kapangyarihan nito. Ito'y nasa salita mismo. Inilalabas ang buhay. Ang Israel ay mapapalayo mula rito, sila ay mapupunta sa kaguluhan. Sa tuwing sila ay napapalayo mula rito, sila ay napupunta sa kaguluhan. Gayon din sa ating ginagawa ngayon. Kapag ang revival ay lumayo diyan, kung gayon ito'y wala ng kabuluhan, ito ay naguhukay sa kanyang sarili ng ilang balon at o ilang maruwing balon at hayon na ito. Ngunit lagi niya silang tinutulungan. Ang pagrereklamo sa pulang dagat. Pagkatapos, nang sila ay nagbulong-bulungan, gayunman, sa lahat niyan, kanyang ipinangako, binigyan sila ng isang pangako. Kaniya na dapat silang pinabalik mula roon mismo sa pananaw natin sa kalagayan na yon, ngunit kaniyang ipinangako na dadalhin sila patawid doon. Ano ang kanyang ginawa? Silang mga anak ng Israel, kanyang ipinagkaloob sa kanila ang haliging apoy at lahat bilang isang pagpapatibay ang kanilang propeta at kanilang pinangunahan sila patungo doon sa dagat at lagi may kaguluhan laban dito. At narito paparating ang Faraon at ang kanyang sandatahan at alam nyo kung ano ang ginawa ng Diyos? Kanya lamang binuksan ng pulang iyan, di dumadaloy na balon. Ang patay na dagat ang pinakapatay na bagay sa mundo. Ito'y talagang patay. Ito'y di dumadaloy, walang mabubuhay dito. Kaniyang binuksan ito at pinalaya sila sa kabilang panig. Kaniyang inilagay sila kung saan sila hindi na maaari igapos ng ganyang bagay. Sa ilang, kanilang nalaman na ang mga tangke ay hindi maasahan. Sila'y tuyo na. Nasumpungang sila'y nagpapalipat-lipat mula sa isang hukay ng tubig patungo sa iba pa. Nang sila'y nasa ilang, nangauhaw sila na halos mamatay para sa isang inuming tubig. At sila ay paroroon sa tangking ito, banda rito, isang lawa, natuyo na ito. Sila ay pumunta sa isa pang dako, ito ay natuyo na. Sa diyang hindi nila maisip kung saan sila makakuha ng mainom.
At pagkatapos, sa pinaka di inaasahang dako sa lahat ng disyerto, kanilang natagpuan ng tubig. Ito ay nasa isang bato. Ito ay nasa isang bato. Ang pinaka di inaasahang lugar na makasusumpong ang isang tao ng anumang tubig ay sa isang tuyong bato sa gitna ng disyerto. Ngunit nakita niyo, ang Diyos ay gumagawa ng ganyang mga bagay sa pinaka di inaasahang lugar, sa pinaka di karaniwang paraan. Ganyan lagi ang nangyayari sa atin. Akala nila kailangan magkaroon ka ng malaking makadenominasyong pagtitipon na nagsasama-sama at hayaan silang lahat na magkatipon-tipon at magkaroon ng napakakapal na karamihan at iba pa at kuning makipagtulungan ng libo-libo at lahat gaya nito para magkaroon ng revival. Kung minsan ang Diyos ay pipiliin ng munting matandang lalaki na hindi man lang alam ang kaniyang mga ABC. At kalagitnaan mismo ng grupo ng mga taong mamang na halos di malaman ang kanilang kanang kamay sa kaliwa, siya ay makapagbabango ng isang revival na yayanig sa mundo. Kaniyang ginawa ng panahon ni Juan. Kaniyang ginawa ng panahon ng mga propeta. Wala sa kanila, gaya ng nalalaman natin ay nakapag-aral. Ngunit ang Diyos ay mahahawakan sila at makagagawa ng isang bagay sa pamagitan nila. Sa batong ito ay lumabas ang mga tubig. Siya ay ang bato. At kanyang inutusan ang batong ito at kinakailangang hampasin. At siya ay nagbigay ng saganang dalisay, sariwa, malinis na tubig sa bawat isa na iinom. Kaniyang iniligtas lahat ng iinom mula rito. Isang tugma-tugmang pagtutulad sa Juan 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay hinampas ang batong yan sa Kalbaryo. Ang ating kahatulan ay nilagay sa Kanya upang mula sa Kanya ay dumating ang Espiritu ng buhay na magbibigay sa inyo at sa akin ang buhay na walang hanggan. Yan ay isang ganap na talinghaga nito diyan sa ilang na ito. Hindi na nila kailangan pang humatak, maghukay, magbomba o anumang bagay, makibahagi lamang sa kanyang inilaang paraan ng malaya. Bagaman hindi na nila kinailangang hukay nito sa isang lawa, hindi na nila kinailangang hilayin ito sa isang timba, hindi na nila kailangan ng pangsalok para makuha ito, kanila lamang kailangang uminom dito. At iyan lamang ang gagawin ngayon. Wala kayong kailangang aniban, hindi ninyo kailangang lumuhod sa altar at gumawa ng isang bagay, bobombahin pa ito. Hindi na ninyo kailangang banggitin ang isang salita ng paulit at paulit at paulit hanggang sa kayo'y malito sa wika. Ang tanging bagay na inyong kailangan gawin ay makibahagi lamang sa Kanya ng malaya ang inilaang paraan ng Diyos. Wala nang pagbubomba, wala nang pagtutulak, wala na, kumuha lang dito na may kalayaan. Wala ka nang kailangan gawin, uminom lamang dito. Iyon ay sampalatayanan lamang ito. Iyan lang ang masasabi ko dito. Hindi nila kinailangan gawin ang anumang bagay para dito. Hindi kailanman kinailangang humukay para dito. Hindi nila kinailangang lumuhod at umiyak buong gabi para dito. Sila ay uminom lamang nito. Ito ay hinampas na at nakahanda. Yan ay tama. Ako'y nakatingin sa isang lalaki ngayon, nakaupo sa likuran ng silid dito. Aking naalalang sinabi sa kanya na sa isang lumang kulungan sa Kamalig isang araw sa tabi ng isang sabsaban. At sabi niya, ngunit walang mabuti sa akin. Sabi ko, alam ko yan. At sabi ko, ako'y hindi rin. Ngunit sinabi ko, ika'y nakatingin sa kung ano ka, at itigil ang pagtingin sa kung ano ka, at tumingin sa kung ano siya. Sabi niya, kung akin lamang maalis ang mga sigarilyong ito, kapatid na Branham, ako ay magiging isang Kristiyano. Sabi ko, wag mo silang alisin. Ika'y nagpupumilit na maging mabuti at pagkatapos lalapit sa kanya. Siya ay hindi na parito upang iligtas ang mabuting tao. Siya ay pumarito upang iligtas ang masamang tao na nalalamang sila'y masama. Sabi niya, bueno. Sabi ko, makinig, ayaw mong mapunta sa impyerno, gusto mo ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, bueno, hindi mo kailangan. Siya ay namatay upang hindi ka na kailangang pumaroon. Sabi niya, ano ang kinakailangan kong gawin? Sabi ko, wala. Ganun lang ito kadali. Sabi niya, pero kung magagawa ko lamang. Sabi ko, hayan ka. Bumabalik ka na naman sa sigarilyong yan. Itigil mo ang pag-iisip tungkol sa sigarilyong yan. Alalahanin lang, isipin ang tungkol sa kanya at kung ano ang kanyang ginawa, kung ano siya, hindi kung ano ka. Walang mabuti sa iyo at ikay dati nang hindi naging mabuti at kailanman hindi magiging mabuti. Pero kung ano siya, siya lang. At sinabi ko, ngayon ang tanging bagay na dapat mong gawin kung kaniyang kinuha ang lugar mo doon, iyo lang taos pusong tanggapin kung anong ginawa niya. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay tanggapin lamang ito. Aba, sabi niya, madali yan. Gagawin ko yan. Sabi ko, heto ang sapa. Kita niyo?
Dinala ko siya dito at binautismuhan siya sa pangalan ni Jesus Kristo. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay nakaupo rito at alam kong sila'y nakaramdam ng kakatuwa sa akin sa paggawa niyan. Pero alam ko kung ano ang ginagawa ko. Nakita ko sa tao ang isang bagay na tunay. Nakikita ko ito doon at dinala ko siya at binautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Nang aming gawin yan, hindi pa katagalan, pagkatapos niyan hanggang sa ako ay nagtungo sa bahay ng kanyang anak na lalaki. Kami nakakita ng isang pangitain ng isang puno na nababali sa isang lugar at ang lalaki ay nahulog, kamuntik na nabali ang kanyang likod. Dinala siya sa ospital at ang gabing yun, ang Panginoon ay inihayag sa akin, yan ang katapusan sa sigarilyo. Kaya nang sumunod na araw, gusto niya ng ilang sigarilyo. Sabi ko, bibilhan ko siya ng isang karton at dadalhin sa kanya. Inyo lamang masdan at tingnan, ang mga araw ng kanyang paninigarilyo ay tapos na. Yay, hindi na humitit ni isa mula noon at ayaw na ni isa mula noon. Diyos! Kita niyo, ang unang bagay na dapat ninyong gawin ay pumunta sa bukal na yon. Kayo'y kailangang magtungo sa tubig na iyon, mapagtanto na ito'y bagay na wala kayong magagawa. Ito'y kung ano ang ginawa niya para sa inyo. Hindi ninyo kailangang maghukay, hindi ninyo kailangang magbomba, hindi ninyo kailangang itigil ito, hindi ninyo kailangang itigil yon. Ang tanging bagay na dapat ninyong gawin ay pumunta roon at uminom. Iyan lang, kung kayo'y nauhaw, uminom. Ngayon, siya ang bato. Ang Diyos ay hinampas siya para sa atin at siya ay naglabas ng saganang dalisay, malinis na tubig. Kaniya pa rin ginagawa sa araw na ito sa bawat isa na maniniwala. Ito ang kaniyang biyaya, mangyari pa sa kaniyang bayan, tayo. May isang bagay gaya doon na tulad ng mga tao sa araw na ito, handang tanggapin ang maaring makukuha nila, ngunit ayaw magbigay ng anumang paglilingkod bilang kapalit. Ang Israel ay nakahanda na uminom mula sa bato ngayon, ngunit ayaw nilang ibigay sa Diyos ang kanyang paglilingkod na nararapat para sa Kanya. At Kaniya tayong laging pinaglilingkuran. Alam nyo, tayo ay hindi man lang makahinga kung wala siya. Tayo ay hindi makakahinga kung wala ang paglilingkod ng Diyos. Ganyan tayo kadepende sa Kanya. At gayon pa man, halos mabibiyak tayo kapag pinipilit natin gumawa, may gagawing isang bagay para sa Kanya. Kaniyang pinakikiusapan tayo na gawin ng isang bagay, makipagkita sa isang tao, manalangin para sa isang tao, tumulong sa isang tao, tayo'y halos mabibiyak para gawin ito. Ngunit ayaw nating gumawa ng anumang bagay sa Kanya bilang paglilingkod. Ang kanyang reklamo ay kanilang iniwan ako ang salita at tinanggap ang isang sirang balon sa halip. Tanggapin, kanilang iniwan ako ang bukal ng buhay, ang bukal ng tubig ng buhay. At kanilang ninanasa at mas gugustuhin uminom sa maruming balon. Maiisip ninyo ba yan? Maiisip niyo ba ang isang tao ngayon na narito ang isang balon na bukal na naglalabas niyang mainam tubig na limestone, galing mismo sa kaloob-looban ng mga bato, sa ilalim doon sa mga buhangin at iba pa, sadyang napakalamig at napakainam. At mas nanaisin pang uminom mula sa isang balon sa dako roon na humuga sa itaas ng kamalig at ng mga silungan at lahat ng labas ng mga gusali sa palibot ng lugar. Malalagay ito sa mismong balon na iyan doon kung saan ang tagas ng tubig ay umaagos papasok doon mula sa kamalig sa mga kwadra at mga kulungan at lahat na ay umaagos doon sa balon. At pagkatapos ay gusto nating tanggap ay iinom mula riyan bago tutungo sa balon na bukal, may isang bagay na mali sa pag-iisip ng tao. Yan ay tama. Kapag ang isang lalaki o isang babae maninindigan sa isang denominasyon, napapayagan ng pagpuputol ng buhok, pagsusuot ng shorts, pag-makeup, lahat nitong iba pang uri ng bagay at ilang munting parang isang programa at lahat ng itong pagpapatuloy at makakapunta pa sa mga bowling alley at lahat ng walang kabuluhang iyan doon at makapananatili sa ganyan. At mas gusto pa iyan kaysa kanilang gustuhin ang makalumang salita ng Diyos na pumuputol at naglililok at ginagawang mahihinhin ang mga kababaihan at kinukuha at pinagdadamit sila ng tama at pinakikilos ng tama. Inaalis ang mga sigarilyo at tapako at panunumpa at pagmumura at pagsisinungaling at pagnanakaw, papalayo sa inyo at lahat ng sanlibutan paalis sa inyo at binibigyan kayo ng isang bagay na isang sakdal na kasiyahan. Bakit ang isang lalaki o isang babae ay magtungo sa kanyang bagay gaya niyan para maaliw? Paano kayo maaliw sa ganyan? Paano kayo makaiinom ng sariwang inumin mula sa isang maruming balon?
Bakit magagawa ng isang tao? Kung ang isang tao ay pumupunta sa isang maruming balon para makainom, kung mayroon namang isang bukas na balon na bukal, masasabi ninyo, may isang bagay na hindi tama sa pag-iisip ng taong yan. At kung ang isang babae o isang lalaki ay nagtutungo sa ganyang lugar upang makasumpong ng kaaliwan, may isang espiritual na bagay na mali sa taong yan. Ayaw nila ang salita. Ito ay nagpapakita ng kanilang kalikasan na isang palaka pa rin, o isang butete, o isang bagay. Yan ay tama. Isang bagay ng ganyang kalikasan na gusto iyang maruming lawa. Dahil ang silang uri ng mga bagay ay hindi mabubuhay sa isang sariwang tubig na lawa. Hindi nila kayang gawin ito. Ito'y sariwang tubig. Hindi nila magagawa ito. Ngayon, ang reklamo ay kanilang iniwan ito. Ngayon, kanila rin ginawa ang ganoon ding bagay. Ngayon, tingnan ng babae sa may balon. Bueno, siya ay dumating sa balon ni Jacob. At siya ay sumasalok ng tubig doon palagi sa balon ni Jacob. Ngunit, ang balon ni Jacob, denominasyon, ating matatawag ito, pagkat siya ay humukay ng 3 sa kanila, at ang isang ito ay kaniyang hinukay. Ngayon, siya ay may napakagandang kwento. Sinabi niya, ngayon, ang aming ama ang humukay sa balong ito, si Jacob. Siya ay uminom dito, at ang kanyang kawan ay uminom dito, at lahat, hindi pa ba yan sapat? Sabi niya, ngunit ang tubig na sinasalok mo diyan, ikay muling nauuhaw. Kailangan bumalik dito para kunin ito. Ngunit sabi, ang tubig na aking ibinibigay sa iyo ay isang bukal, isang bulwak na bumubuga mula sa kaloob-looban, at ikay hindi nagtutungo rito para salukin ito. Ito mismo ay kasama mo. Pansinin, ngunit ng kanyang natuklasan na isang bukal na nasa kasulatan ay nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang tandang nasa kasulatan na hinahanap niya, kaniyang iniwan ang makadenominasyon na sistema ni Jacob at hindi na kailanman bumalik doon muli sapagkat nahanap na niya ang tunay na bato. Kita niyo? Siya ay tumakbo sa siyudad. Siya ay tapos na sa kasalanan. Siya ay hindi na isang maruming babae. Sabi niya, magsiparito kayo. Tingnan kung sino ang nasumpungan ko. Isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo mismo? Siya, ang balong iyan ay maaring ayos lang. Ginampanan nito ang layunin nito. Ngayon, siya ay nasa tunay na bukal. Ang balon ay naging ayos lang hanggang sa ang tunay na bukal ay bumukas. Ngunit nang ang tunay na bukal ay dumating, ang balon ay napawalang bisa. Kaniyang nasumpungang may isang mas mainam na dakong mapag-iinuman. At may higit na mainam na dako. May isang mas mainam na dako at yan ay na kay Kristo. Sa San Juan 7:37 at 38, sinabi ni Jesus sa pagwakas ng pista ng mga tabernakulo, kung ang sinamang tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Silang lahat ay nagsasaya. Sila ay may kaunting wisik ng tubig na lumalabas mula sa ilalim ng dambana at doon silang lahat ay umiinom mula dito sa pagdiriwang sa pista. At sabi, ang aming mga magulang ay uminom mula sa espiritual na bato sa ilang. Kita nyo, sila ay nagsigawa sa kanilang sarili ng mga balon. Ilang mabantot na tubig na kanilang binomba mula kung saan at iwiniwisik sa ilalim ng templo doon. At silang lahat ay palilibutan ang tubig na ito at iinom at sasabihin, marami ng taon na nagdaan, ang ating mga magulang ay uminom sa ilang. Sinabi ni Jesus, ako ang batong iyon na nasa ilang. Sabi, kami ay kumain ng mana mula sa langit at ang Diyos ay pinaulan ito. Sabi, ako ang mana na iyon. Siya, ang bukal na iyon, ay nakatayo sa kalagitnaan nila. Ang tinapay ng buhay na iyon ay nakatayo sa kalagitnaan nila. At gayon man, ayaw pa rin nila ito. Mas gusto nila ang kanilang balon. Sapagkat tao ang may gawa nito at ang Diyos ay isinugo iyan. Yan ang eksaktong kaibahan. Nagsihukay ng kanilang sariling mga balon. Sabi niya, kung ang sinumang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Siya ang bukal na iyon. At gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Oh, siya ang balon na bukal na iyon. Mula sa loob niya o kaloob-looban ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Siya ang batong iyon na bato ni Hagar sa panahon ng kabagabagan nang ang kanyang anak ay halos mamamatay na. Nang siya ay pinalayas sa kampamento at nasa dako doon kasama ng munting si Ismael. Ang kanyang tubig na nasa kanyang banga na daladala niya ay naubusan na. Kanyang inilapag ang munting si Ismael at yumaon
na ang layo ay isang hilagpos ng pana at umiyak. At dahil sa ayaw niyang makitang mamatay ang bata, at bigla-bigla ang anghel ng Panginoon ay nagsalita at kanyang natagpuan ang Beer-Sheba, ang bukal doon na umaagos at umaagos pa rin hanggang sa araw na ito. Siya ang Beer-Sheba ni Hagar, bato doon sa ilang. Ito ay nakatayo dito sa bukal na puno ng dugo ng araw na iyon, nakatayo doon sa templo, panahon ng bagyo. Sa Zacarias, ang 13 na kabanata, siya ay ang bukal na iyon na binuksan sa bahay ni David para sa paglilinis at para sa kasalanan, paglilinis ng kasalanan. Siya ang bukal na iyon. At sa mga awit 36:9, siya ang bukal ng buhay ni David. Siya pa rin ang bukal na iyon sa bahay ni David. At siya ay ang sa manunula, nasa kanyang puso doon, sabi ng manunula, may isang bukal na puno ng dugo, nagmumula sa mga ugat ni Emmanuel. Kapag ang mga makasalanay lumublob sa baha, lahat ng mantsa ng kanilang kasalanay nawawala. Siya ay ang bukal ng buhay, bukal ng tubig. Siya ang salita ng Diyos. Ang mga tao sa huling mga araw ng ito ay tinalikuran siya, ang tunay na salita, tubig ng buhay. At nagsigawa ng kanilang sariling mga makadenominasyon na balon at muli nagsigawa, nagsihukay. At ngayon, ating nalaman, sila ay nagkaroon ng mga sirang balon. At pagkatapos, ang balong ito ay puno ng mga kawalang pananampalatayang mikrobyo, mga kawalang pananampalatayang pagyayabang, mga edukasyonal na palatuntunan at iba pa na salungat sa mga pangako ng Diyos. Sila'y mga mapagalinlangan sa salita. Ngayon, ang mga balon na ito na taglay nila, ang sabi ng Biblia ay mga sira. Ang sirang balon ay isang tumutulo na balon at ito'y tumatagas. Anong ginagawa nito? Ito'y tumatagas patungo sa isang relihiyosong lawa na tinatawag na World Council of Churches. At yan ay kung saan ang sirang balon ay dinadala sila. Dahil lamang sa iniwan nila siya at ang bukal ng buhay na tubig at gumawa ng mga balong ito. Umuhukay ng malaking mga sistema ng seminaryo ng kaalaman, edukasyon at iba pa. Ganyang uri ng mga balon na kanilang inuhukay ngayon, na ang isang tao ay kailangang mayroon ng PhD o ng LLD o ng bachelor sa sining o isang bagay bago siya makapangaral man lang. Mga balong pinuno na ng teoloyang gawa ng tao. Kanilang dinadala sila sa itong mga napakalalaking mga paaralan ng kaalaman at doon kanilang itinuturo sa kanila ang sarili nilang mga teolohiyang gawa ng tao at kanilang isinusugo sila na taglay iyan. Anong araw ang ating kinabubuhayan, mga balong gawa ng tao. Walang kaguluhan ang hindi katakataka, ang bagay ay naging isang mabaho. Oh, naku, ito'y dahil sa ang mga tao ay umiinom mula diyan. At kapag ang mga tao ay gusto ng kagalakan ngayon, ano ang kanilang ginagawa? Ang mga tao, kaysa tanggapin ang kagalakan ng Panginoon, sila ay bumabaling sa kasalanan para sa kasiyahan. Mga taong nagtutungo sa simbahan at inaangkin ng mga lingkod ni Kristo, kapag sila ay talagang ninenervyos, sila ay magsisindi ng sigarilyo. At kapag gusto nila ng kaunting kasiyahan, kanilang isusuot ang mga malalaswang damit nila at lalabas at puputol ng damo kung kailan ang lalaki ay nagdaraan para kanilang sipulan sila. Kanilang ginagawa lahat ng bagay para maging tanyag. Gusto nilang maging kamukha ang mga artista sa pelikula. Yan ang kanilang kasiyahan. Bagaman sabi ni Jesus, ako ang kanilang kasapatan, ang dahilan na sila ay pumupunta diyan dahil ayaw nilang uminom mula sa bukal na iyan. Kanila itong tinanggihan. Ayaw nilang uminom dito. Sila ay nakikisama sa isang uri ng sistema na gawa ng tao. Parang isang balon na puno ng lahat ng uri ng mga marunong bagay na makapananatili sila sa ganyan. Kahapon, aming isinama ang mga bata sa ilog. Sa palagay ko, iyon ay Sabado ng umaga. Kami nagtungo. Si Billy ay nangingisda sa bangka. At aming isinama ang mga bata doon, ang maliit kong apo at sila, ang anak kong babae, at ang maliit kong anak na lalaki, at kami ay nagtungo sa ilog para sumakay sa bangka. Hindi ka man lang makapamamangka sa ilog dahil sa ang mahalay, marurumi, masagwang mga tao doon sa ilog, kalahating hubad, at nagpapatuloy pa. May isang bangka ay nagtungo sa tabi namin, isang pangkat ng maliliit na 12, 14 na taong gulang na mga batang lalaki. Bawat isa ay may lata ng serbesa sa kanilang kamay at sigarilyo. Kanilang tinatawag iyang pagkakatuwaan.
Oh, naku! Gaano pa katagal makapananatili ang mundong ito sa isang sistemang gaya niyan? Pagkatapos, para pawala ng kanilang sarili sa mga kaisipan na kapag sila ay namatay, sila ay tutungo sa impyerno, ang bagay na kanilang ginagawa, sila ay paroroon at makikianib sa isa sa itong mga balong gawa ng tao. Kaya ang parehong uri ng mga tao ay kabilang sa balong iyon. Ito'y walang anuman kundi isang bungkos ng marurumi, karumaldumal na mga kitikiti ng mundo. At kanilang iniuugnay ang kanilang mga sarili diyan sapagkat gaya ng dating sinasabi ng aking matandang ina, ang mga ibong magkakapareho, ang balahibo ay nagsasama-sama. Ayaw nilang pumunta sa bukal at maging malinis mula sa buhay na makasalanan na iyan. Gusto nilang mamuhay sa labas doon at panghawakan pa rin ang patotoo na sila'y mga Kristiyano. Bakit? Kanilang tinalikuran siya, ang tunay na bukal ng kagalakan, buhay, sakdal na buhay at kasiyahan. Yan ang dahilan na ginawa nila ito sapagkat nais nilang makianib. Sila ay may mga ilang tao doon na naniniwala sa ganiyang mga bagay. Dito, hindi paggaanong katagalan, si kapatid na Fred at ako at si kapatid na Tom, isang grupo kami ay nagpunta sa isang kilalang iglesia ng Baptist sa lungsod ng Tucson upang tingnan kung kami ay makasumpong ng isang munting bagay na magbibigay ng marahil medyo sariwang pakiramdam. At ang ministro ay nagsabi ng isang bagay na kaiba tungkol sa mga tao sa Ehipto. Nang sila ay umalis, kumakain sila ng bawang at iba pa, gusto nilang bumalik muli at kumain yan. Sabi, yan ay isang bagay na gaya ng mga tao sa panahong ito. At kami, lahat ay nagsabi, Amen. Hindi pa ako nakakita ng ganong grupo. Ang buong iglesia ay naalis ang paningin sa mga ngaral at tumingin sa likod para tingnan kung sino nagsabi ng Amen. Para ba silang mamamatay sa takot? Hindi nila nalalaman kung ano ito. Nang si David nagsabi, magkaingay na may kagalakan sa Panginoon, purihin siya sa mga alpa, purihin siya sa mga awit. Papurihan ang bawat bagay na may hiningang Panginoon at purihin ninyo ang Panginoon. Ang Diyos ay nagagalak sa kaniyang bayan. Hayaan silang mga naturuan ay magsabi, Amen, kapag ang anumang bagay ay sinabi ng tama. Bakit hindi bumaling mula sa sistemang ito at mga balon ng mundo tungo sa tapat na sistema ng Diyos na siyang balon na bukal, si Jesus Kristo? Bakit hindi kayo bumaling sa Kanya? Kung saan ang Diyos ang ating saganang panustos ng kagalakan, ang ating saganang panustos sa mga papuri, ang ating saganang panustos sa kasiyahan, ang kahinahunan ng aking nerbiyos ay nagmumula sa Diyos. Kapag ako'y naliligalig, aking nasusumpungan ang kasiyahan ko kay Kristo, hindi sa isang sigarilyo, hindi sa mga bagay ng mundo, hindi sa pakikisama sa isang kredo, kundi sa pagkasumpong sa Kanya, ang ipinangakong salita na Kanyang sinabi, kung ako'y aalis, ako'y muling paririto upang tanggapin kayo. Ako'y nakasusumpong ng aking kagalakan riyan. Siya ang aking kagalakan. Kanilang sinasabi ngayon sa pamagitan ng pakikianib sa mga bagay na ito at sa pagtatatag nitong World Council of Churches na sila'y gagawa ng isang mas magandang lugar na mapamumuhayan. Sa aking tapat na opinyon, sila'y gagawa ng isang mas mainam na lugar na pagkakasalahan. Yan lang, ang kabuang bagay ay kasalanan kahit paano, hindi para pamuhayan, kundi para pakamatayan. Gagawa ng lugar nito para pagkasalahan imbes na pamuhayan. Ano pa mang ibang bagay, labas kay Jesus Kristo at ng Kanyang salita ng buhay ay isang sirang balon. Anumang bagay na nagpipilit na palitan ito, anumang bagay na sinisikap ninyong gawin para magdulot sa inyo ng kapayapaan, anumang bagay na sinisikap ninyong gawin upang magbigay sa inyo ng kaginhawahan, anumang uri ng kagalakan na inyong natatanggap mula sa iba pang bagay, bilang isang panghalili para dito, ito isang sirang balon na puno ng karumihan. Siya ay nagbibigay ng lubos na kasiyahan. Aking naaalala rito, ilang tag-init na ang nakalipas, ako ay lumabas sa likurang pinto. May isang batang sneaker preach na naroon na nagsabi sa akin, sabi, alam mo, ang dahilan na lagi ka nangungusap tungkol sa mga kababaihan gaya niyan, pasusuot ng shorts at bagay-bagay. Sabi niya, dahil ikay matanda ng lalaki, sabi, yan ang dahilan na ganyan. Sabi ko, tingnan mo, ilang taon ka na ba? Sabi, 27. Sabi ko, nang ako ay mas bata ng maraming taon pa kaysa sa iyo, akin ang ipinangaral ang gayon ding bagay. Ako'y nakasumpong ng isang bukal na kasiyahan. Siya ang aking bahagi. Amen. Hanggat kaniyang ibinibigay iyan, yan ang kagandahan. Yan ang aking sining.
ay ang pinagmamasdan siya, pinagmamasdan ang gawa ng kanyang kamay at tingnan kung ano ang ginagawa niya. Wala nang iba pang bukal na alam ko. Oh, napakahalaga ng daloy na ginagawa kong sinputi ng niebe. Wala nang iba pang bukal. Ang alam ko, wala na kundi ang dugo ni Jesus. May isang bukal na puno ng dugo nagmumula sa ugat ni Emmanuel. Kapag ang mga makasalanay lumublob sa baha, lahat ng mantsa ng kanilang kasalanay nawawala. Sinasabi ko sa inyo, wala nang iba pang bukal na alam ko, kundi ang bukal na iyon. Nilinis ako nito nang ako ay marumi. Ako'y pinananatili nitong malinis dahil gusto kong mamuhay mismo dito. Inumin ng sariwang tubig na ito na pumupuno sa aking kaluluwa ng kagalakan. Ako'y maaring maging napakalumbay at maramdaman na ako'y halos hindi na makapagpapatuloy ng isa pang ikot, hindi na makapupunta pa kung saan. Kung gayon ako ay makaluluhod at may tuturo ang aking daliri sa isang pangako at sasabihing, Panginoong Diyos, Ikaw ang aking kalakasan, Ikaw ang aking kasiyahan, Ikaw ang aking lahat-lahat. Ako ay magsisimulang makaramdam ng isang bagay na nagumapaw mula sa kaloob-looban ko roon. Ako ay nakalalabas dito. Sa paglampas ko sa gulang na 50 taon, ako'y magigising sa isang umaga. Alam niyo kung ito'y paano, hindi ninyo halos may labas ang isang paangyan mula sa higaan. Naku, halos hindi mo ito magawa. At may isang nasa pinto, kumakatok, o sibili na nagsasabi sa akin na may di naasahang pangyayari sa isang dakong kailangan kong puntahan. At iniisip ko, paano ko magagawa ito? Susubukang ilabas ang isang paa. Iniisip ko, Ikaw ang bukal na puno ng aking kalakasan. Amen! Ang aking lakas at aking saklolo ay nagmumula sa Panginoon. Ikaw ang aking balon na bukal. Ikaw ang aking kabataan. Silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Panginoong Diyos, ito ang aking tungkulin para humayo. Ako'y tinawag sa lugar ng tungkulin. At ang unang bagay, alam nyo, isang bagay ay nagsimulang lumaguklok sa loob ko. Nang nakarang araw doon sa isang maliit na dako, ako'y nagdaraos na isang gawain doon sa Topeka, Kansas. May isang batang lalaki, isang batang mangangaral, isa sa aking mga unang tagapagtaguyod. Si kapatid na Roy na nakaupo rito ay naalala ang lugar. Dito sa napakagandang lugar na ito doon, may ang ministrong ito ay naparoon sa ilalim ng isang bubong o isang lugar. Ang dingding ay nadaganan siya sa ilalim niyan. Ang munting lalaki ay mamamatay. Ang atay niya ay sumabog. Ang pali niya ay naalis sa kinilalagyan. Tone-tonelada ang nahulog sa kanya. Ako ay naupo sa agahan, nakikipag-usap sa may bahay. Sabi ko, Kabiyak, alam mo, kung si Jesus ay narito, alam mo kung ano ang gagawin niya? Sabi ko, nang itinaguyod niya ako ay naniniwala sa salitang yan. Kanyang itinataguyod si Kristo. At sinabi ko, yan ay pandaraya ng diablo. Sabi ko, kung si Jesus ay narito, kanyang ipapatong ang mga banal niyang kamay sa kanya. Ang batang niya ay gagaling. Wala akong pakialam kung ang kanyang atay ay sumabog. Siya ay gagaling dahil sa si Jesus ay lalakad papunta roon na nalalaman kung talagang sino siya. Kaniyang alam ang pagkatawag niya, ang mga kasulatan ay tama, pinagtitibay sa kanya na alam niya kung sino siya, at hindi isang wala ni anino ng pag-aalinlangan. Kaniyang ipapatong ang kamay niya sa kanya at sasabihin, Anak, gumaling ka. Lumabas ka na riyan. At sinabi ko, walang sapat na mga diablo sa impyerno na makapapatay sa batang iyan kung gayon. Sabi ko, siya ay gagaling. Pero sabi ko, nakita mo, giliw? Siya si Jesus, ang banal na mga kamay ng Diyos. Sabi ko, ako'y isang makasalanan. Ako ay pinanganak sa sexual na kapanganakan. Ang aking ama at ina ay kapwa mga makasalanan at ako lamang ay isang walang kabuluhan. At sabi ko, pero alam mo kung ano, kung ang Panginoon ay bibigyan ako ng pangitain at ipadala ako doon, kung gayon, iyan ay magiging iba. Sabi ko, ako'y pupunta roon at ipapatong ang aking mga kamay sa kanya. Siya'y babangon sa higaang yan kung bibigyan niya ako ng pangitain. Pagkatapos, ako ay napaisip, gayon man, kung yun ay ang pangitain, ano iyon? Yun ay siya ring maruruming kamay na ipapatong sa kanya. Siya ring taong nananalangin para sa kanya, siya ring maruruming kamay. Pagkatapos ako ay nagsimulang mag-isip, ako ang kanyang kinatawan.
Kung gayon, hindi ako ang nakikita ng Diyos. Iyang dugo ng isang matuwid na iyan ay nakalagay doon sa altar. Ito'y namamagitan para sa akin. Siya ang aking kasapatan, siya ang aking panalangin, siya ang aking buhay. Sabi ko, ang tanging bagay na maaaring makapagpapatong ng aking kamay sa Kanya na may pananampalataya dahil sa ako ay may pananampalataya sa pangitain. At kung wala ang pangitain, ang siya ring pananampalataya ay gagawa ng gayanding bagay. Kaya aking maituturing wala ng halaga ang aking sarili, kundi ibilang siya na lahat-lahat ko. Siya ang aking buhay, siya ang taga-atas sa akin. Walang denominasyon na nagsugo sa akin. Siya ang nagsugo sa akin. Hallelujah! Ako ay mahayo sa kanyang pangalan. Aking ipapatong ang kamay ko sa kanya. Nagtungo ako roon at nagpatong ng kamay sa batang iyon. At ng gabing iyon, siya ay nasa pagtitipon. Magaling na magaling. Amen! Oo, siya ang bukal na iyon. Wala nang iba pang bukal na alam ko. Wala na kundi ang dugo ni Jesus. Ako'y hindi isang kaibig-ibig, ako'y isang rebelde. Bawat isa sa atin ay ganoon. Ngunit sa harapan ng Diyos, tayo ay sakdal. CG, kayo nga yung mga pakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Paano kayo magiging gayon sapagkat ang isang sakdal ang kumakatawan sa atin doon? Ang bukal na iyan ay naroon bawat araw, sariwa. Hindi isang bagay na marumi, kundi sariwa sa bawat araw na umuhugas sa lahat ng kasalanan ko. Siya ang bukal na yon. Ngayon sa pagtatapos, maaari kong masabi ito. Anumang bagay na iba rito ay mga sirang balon, at sa bandang huli ay tatagas kung ano ang inilalagay ninyo rito, kung inyong inilalagak lahat ng inyong pag-asa, lahat ng inyong panahon, at lahat ng bagay sa isa sa mga maruming balon na yan. Sabi ni Jesus na sila ay mga sirang balon. Sabi ng Diyos, sila'y sira, at kanilang itatagas ang bawat anuman ng inyong inilagay sa kanila. Ikaw ay walang anumang maaabot na kasama sila pagkat sila'y tatagas. Dahil sa siya ang tanging daan, patungo sa katotohanan, patungo sa buhay, at patungo sa walang hanggang kagalakan at walang hanggang kapayapaan. Siya ang nag-iisa at ang tanging daan patungo doon. Oh, naku! Ang dinauubos na bukal ng buhay ay si Jesus Kristo. Bakit? At sino siya? Ang salita, ang siya rin. Ang salita, ang buhay, ang bukal, siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ang tunay na mananampalataya, ito'y ang kanyang sukdulang kaligayahan, kanyang sukdulang buhay, at kanyang sukdulang kasiyahan ay na kay Kristo. Wala nang pagbubomba, wala nang paghahatak, wala nang pagsasapi, wala nang pagkakalag, pananampalataya lamang at pamamahinga. Yan ay kung ano siya sa sumasampalataya. Tulad ni Amang Abraham, hindi siya kailanman humatak, hindi siya kailanman nabagabag, hindi siya kailanman nag-alala. Nasa kanya ang salita. Siya ay nahimlay sa dibdib ni El Shaddai. Nang si Abraham ay 100 taong gulang, ang Diyos ay nagpakita sa kanya at nagsabi, "Ako ang makapangyarihan sa lahat." Ang salitang Hebreo ay El Shaddai, nangangahulugang ang isang may dibdib. At ikaw ay matanda na at ang iyong lakas ay wala na, ngunit mahimlay lamang sa aking dibdib at susuhin ang iyong lakas mula sa bukal na ito. Amen. Patungo sa ano ba ang sinususo niya mismo? Isang bagong katawan. Kaniyang nakamit ang anak sa pamagitan ni Sarah at pagkalipas ng 50 taon ay nagkaanak pa ng 7 sa isa pang babae. Oh, El Shaddai! Ang lumang tipan ay ipinakikita kung ano ang kanyang ginawa. Ang bagong tipan ay nagsasabi kung ano ang kanyang gagawin. Amen. Sa lumang tipan, ngayon namatay na ang aircon, kaya ako'y magmamadali at ihinto dito ngayon sa 1 minuto lamang. Gusto kong sabihin ito bago ako magsara. Ako'y may isang magandang halimbawa nito minsan. Ako'y nagpapatrolya at maraming tao rito, doon palibot sa Georgetown, doon sa Milltown. Dati ay mayroong doon sa mga burol, isang bukal. Ito ay isang balon na bukal. Ito ay nagbubuga ng mga isang 4 o 5 talampakang sibol ng tubig. Bumubulwak lamang palagi. At isang napakalaking bukal sa may banda roon, at mismong sa palibot nito ay maraming ganito ritong pennyroyal, alam nyo, at bagay na tumutubo doon na parang mint. At ako dati ay sadyang nauhaw na makarating doon, naku, na makarating sa bukal na yan. At ako'y may himlay sa tabi ng bagay na ito at uminom lamang at upo at iinom, maghihintay. At taon-taon, ako'y nagtutungo pa rin sa siyaring bukal na ito. Hindi ito kailanman huminto, taglamig o tag-araw. Hindi nila mapagyeyelo ito.
Hindi ninyo mapagyayelo ang isang balon na bukal? Oo, hindi. Oo, hindi. Wala akong pakialam kung gaano kalamig. Hindi nito mapagyayelo yan. Hindi yung mapagyayelo ang isang balon. Isang maliit lamang na muong hamog ay magagawa iyan. Kita nyo? Ngunit anumang bagay na kumikilos, may buhay dito. Ito'y kumikilos palibot. At hindi ninyo mapagyayelo ang balon na bukal. Kahit na gaano pa kalungkot ang espiritu sa palibot ng lugar, ang bukal na ito ay laging buhay. Mabuhay sa bukal na yan. At aking napansin doon, ako ay nagtutungo sa tabi at ako iinom dito, at naku, sadyang sariwang tubig. Hindi kayo kailanman kailangang mag-alala, ano kaya kung ako ay makaparoroon? Ano kaya kung ito ay tumigil sa pag-agos? Ito'y dati nang umaagos. Ang isang matandang magsasaka ay nagsabi sa akin, sabi, ang aking lolo ay uminom mula rito. At sabi, ito'y hindi kailanman nabawasan o wala. Ito'y siya pa ring dating bukal. Dumadaloy papunta mismo sa Blue River doon. Naisip ko, naku, anong inam na lugar para salukan ng tubig. Ako'y lalakad ng mga 1 milya mula sa daan upang makarating sa dakong iyon. Dahil sa ito ay napakainam na dako na mapag-iinuman. Gaano kasarap ang tubig na yon. Naku, ako'y pumaparoon sa disyertong yon, Arizona na ngayon. Ako ay nag-iisip pa rin tungkol dito. Ang kamanghamanghang bukal na iyan doon, kung ako lamang ay makahihimlay diyan. Tulad ng sinabi ni David minsan, kumagawa ko lang na minsan pang makaiinom mula sa bukal na iyon, kung siya lamang ay makatutungo roon. At ako ay naupo isang araw, at ako ay nagkaroon ng isang munting kakatuwang bagay na nangyari sa akin. At sinabi ko, ano ba ang nagpapasaya sa iyo sa tuwina? Sana ako ay maaaring maging masaya gaya niyan. Aba, hindi kita kailanman nakitang malungkot mula nang ako ay nagtutungo rito. Walang isa mang malungkot na bagay tungkol sa iyo. Sabi ko, ikaw ay laging puno ng kagalakan, ikay tumatalon at nagumapaw at nagpapatuloy pa. Taglamig o tag-araw, malamig o mainit, anuman ito, ikaw ay laging puno ng kagalakan. Ano ang dahilan na ikaw? Ano ito? Dahil sa ako ay umiinom sa iyo? Hindi. Sabi ko, siguro ang mga kuneho ay umiinom sa iyo at gustong-gusto mo ito. Hindi. Sabi ko, ano ang nagpapaumapaw sa iyo tulad niyan? Ano ang nagpapasaya sa iyo ng gusto? Ano ang nagpapagalak sa iyo palagi ng labis-labis? Sabi, ito ba ay dahil na ang mga ibon ay umiinom sa iyo? Hindi. Dahil ako ay umiinom sa iyo? Hindi. Sabi ko, ano nagpapagalak sa iyo ng labis-labis? At kung ang bukal na iyon ay makapagsasalita pabalik sa akin, kaniyang sasabihin ito, Kapatid na Branham, hindi dahil sa ikaw ay umiinom, pinahalagaan ko yan. At dahil sa ako ay nakapagbibigay para sa mga ibon, ako ay nagbibigay para sa kanino man na magnais na uminom. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay pumarito at uminom. Ngunit kung ano ang nagpapasaya sa akin, ito ay hindi ako nagumapaw. Ito isang bagay na nasa loob na nagtutulak sa akin. Ito isang bagay na pinag-umapaw ako. At ganyan ito sa isang buhay na puspos ng Espiritu. Gaya ng sinabi ni Jesus, siya ay nasa, kita nyo, binibigyan niya kayo ng mga balon ng tubig na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Isang artesyano, nag-umapaw na sibol na umaagos ng walang tigil. Kahit pa ang lahat na ibang iglesia ay nasa itaas o nasa ibaba, ikay nasa balon pa rin na yan. Bakit ninyo tatanggapin ang isang lumang makadenominasyon na sistema at balon, puno ng mga parasito at lahat na ng bagay at iinom palibot sa kanyang maruming bagay kung kayo inanyayahan sa isang bukal, isang balon na bukal? Iniisip ko kung paano ito sadyang bumulwak at naiitsa at lumaguklok at umahalakak at nagalak at tumalon at natuwa. Malamig, maulan, mainit, tuyo, bagaman lahat ng iba pa sa bansa ay natutuyo, ito ay nagumapaw gaya ng lagi na nitong ginagawa. Dahil ito ay malalim, nagmumula sa kailaliman, mula doon sa mga bato, ito ay lumalabas. Hayaan akong mabuhay sa tabi ng sibol na iyan. Kunin na lahat ng inyong mga sistemang gawa ng tao na gusto ninyo, lahat ng inyong lumang maruruming balon, ngunit hayaan akong pumaroon sa maruruming mga balon, ngunit hayaan akong magtungo sa bukal na ito. Hayaan akong pumaroon doon kung saan siya ay sadyang puno. Siya ang aking kagalakan, siya ang aking ilaw, siya ang aking kalakasan, siya ang aking tubig, siya ang aking buhay. Siya ang aking tagapagpagaling. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking hari. Lahat ng aking pangangailangan ay masusumpungan sa Kanya.
Bakit ko pagugustuhin na magtungo pa sa iba? Kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi ka ba lalapit sa bukal na ito ngayong gabi? Maaari ka ba, kung ikay hindi pa napunta doon, maaari mo bang tanggapin ito ngayong gabi habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo? Mga sirang balon, tumutulo, tumatagas. Ang mundo ay tumatagas dito. Dumi mula sa mga kamalig at noon pang ibang mga araw. Bakit hindi ang pusong ito na ang mga duming iyan ay hindi makapananatili ang dakilang bukal na ito ng puno ng dugo na nagmumula sa mga ugat ni Emmanuel? Bakit hindi ninyo tanggapin yan sa gabing ito? Nawa ang Diyos ay tulungan tayo sa gabing ito dito sa tuyo na uhaw na lupain. Tulad ng sinabi ng propeta, siya ang bato sa isang kinapapagurang lupain. Siya ang bukal na yon. Maaari ba kayong lumapit sa Kanya sa gabing ito sa inyong mga puso habang tayo ay nananalangin? Mahal na makalangit na Ama, wala nang iba pang bukal gaya ng tumutugtog na musika. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Ako ay ipinanganak doon, ako'y pinalaki doon, nais kong mamuhay doon at mamatay doon at bumangong muli doon sa Kanyang presensya. Sa tuwina, Panginoon, hayaan akong sumakan niyang presensya sapagkat wala nang iba pa akong nalalaman. Walang kredo, walang pag-ibig. Walang pag-ibig kundi si Kristo. Walang kredo kundi si Kristo. Walang aklat kundi ang Biblia. Wala nang iba pa, walang kagalakan labas sa Kanya. Kunin siya sa akin, O Diyos. Wala na sa akin kung gaano pa karami sa mundo ang aking pagmimay-ari. Ito pa rin ay patay. Ako'y magpapalaboy-laboy na ang mga kamay ay nakataas sa aking ulo. Aalisin siya sa akin. Ako'y wala na, Panginoon. Ngunit, hayaan siyang sumaakin. Kung gayon, ang Disyembre ay singganda ng Mayo. Kung gayon, wala nang mga maiinit na dako at wala nang tuyong mga dako. Maging ang kamatayan mismo ay wala ng pananagumpay. Hayaan kaming makamtan siya, Ama. Ibigay siya ng sagana sa bawat mananampalataya na naririto sa gabing ito, samantalang sila'y naghintay sa silid na ito. Marami sa kanila ay kailangang magmaneho sa daan ngayong gabi, sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan, at nawa ito ang maging kaisipan nila. Ako'y nabubuhay sa bukal na yan. Ako'y nabubuhay doon, sariwang umiinom, oras-oras. At kung hindi nila natanggap yan hanggang ngayon, kanila nawang matanggap siya ngayon upang kanilang madala ang bukal kasama nila. Ako'y sasama sa inyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipagkaloob ang mga bagay na ito, Ama. At ngayon, habang nakayukod ang ating mga ulo, mayroon bang isa na naririto sa gabing ito? O ilan ang magsasabi, Panginoon, dalhin mo ako sa bukal na iyan ngayon mismo. Hindi ako naparito para lamang makarinig. Ako ay naparito upang alamin ang isang bagay. Ako ay pumarito upang masusumpungan ka, Panginoon. Ako ay may pangangailangan sa iyo sa gabing ito. Pumarito sa aking puso ngayon mismo. Maaari mo bang gawin ito, Panginoon? Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa. Ama, iyong nakita ang mga kamay, maging sa taas at palibot ng dingding, at sa iba pang mga silid, sa labas. Iyong nakita sila, Ama. Aking dalangin na iyong tutustusan ang lahat nilang pangangailangan. Marahil sila'y umiinom sa isang lumang balon, Panginoon, sa himpilan na nasa kalahating daan lamang ng biyahe kung saan ang isang tao ay gumawa ng isang balon. Ito'y narumihan ng lahat ng uri ng kakaibang mga doktrina. Itinatatwa ang salita. Aking dalangin, Diyos, na ngayong gabi, sila'y lalapit sa Kanya na siyang bukal na iyan, ang bukal ng buhay na iyan. Ipagkaloob ito, Ama, iniahabilin ko sila sa iyo ngayon, sa pangalan ni Jesus. At iyong sinabi sa akin, kung kayo ay hihingi ng anuman sa aking pangalan, ito'y mangyayari. Ngayon, hindi ko hihingin ito, Panginoon, kung hindi ko iniisip na ito ay mangyayari. Aking sinasabi lamang ito sa isang pangkaraniwang ritual. Ngunit ako ay dumadalangin para sa kanila na may katapatan. Ako ay dumadalangin para sa kanila na nanampalataya na iyong ipagkakaloob kung ano ang iyong ipinangako. At ngayon, sila'y aking kinukuha mula sa balong iyan sa gabing ito. Aking kinukuha silang palayo mula sa dako na dati nilang pinag-iinuman kung saan hindi sila nasisiyahan tungo sa bukal na ito. Ginagawa ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo.
Sila ay sa iyo, Panginoon. Hayaan silang uminom mula sa iyo, ang buhay na tubig, ang bukal ng buhay na tubig. Sa pangalan ni Jesus, akin itong inihiling. Amen. Ipagkaloob ito, Panginoon. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. O Jesus, pagalingin ang mga ito, Panginoon. Ipagkaloob ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Dalangin ko, Diyos, na iyong ikaw ang nakaaalam ng lahat ng bagay. Isipin ito, wala nang iba pang bukal ang alam ko. Wala na akong iba pang nalalaman kundi siya. Wala na akong pagnanasang malaman pa ang iba kundi siya. Wala na kundi ang dugo ni Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. Habang ating inaawit iyang muli, magkamayan tayo sa isa't isa. Mahal ba ninyo ang isa't isa? Mayroon ba ditong sinuman na may anumang laban sa iba? Kung mayroon, itama ito. Gagawin ba ninyo? Huwag tayong umalis dito na gaya niyan, kita nyo? Kung mayroon kayong laban sa sinuman, itama ninyo. Ngayon din mismo. Ngayon mismo ay ang inyong pagkakataon upang pumunta, sabihin, kapatid na lalaki, kapatid na babae, may isang bagay akong sinabi tungkol sa iyo. Ako ay nag-isip ng isang bagay. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Patawarin ako. Kita nyo? Yan ang paraan para gawin ito. Hayaang sumaating kalagitnaan mismo ang bukal sa tuwina. Kita nyo? No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, hindi ba siya kahanga-hanga? Wala nang ibang bukal. Hindi natin dudumihan ang ating sarili ng ibang mga bagay. Tayo'y humiwalay na. Iniwan ang sanlibutan sa likuran. Ayaw na natin ang mga bawang ng Ehipto at mga sirang balon. Tayo ay nasa paglalakbay kasama ang Panginoong Yesus. Ang hinampas na batong iyan. Amen. Kumakain ng mana na nagmumula sa itaas at umiinom. Kumakain ng pagkain ng mga anghel at umiinom mula sa bato. Amen. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Let's bow. Ngayon ating iyukod ang ating mga ulo. Dumadalangin na ang Diyos ay pagpalain ng lubos bawat isa sa inyo na ang kanyang biyaya at habag ay sa inyo hanggang sa darating na linggo. And if anything should happen, Kung may maanumang mangyari na isa sa inyo ay makalabas sa tabing ngayon, alalahanin lamang na ito lamang ay ilang oras ng pagtulog at pahinga hanggang sa tayo'y magkita. Tandaan na silang nangabubuhay at nangatitira ay hindi mga uuna sa nangakatulog, sapagkat ang trumpeta ng Diyos, ang huling trumpetang iyan, ang ika-6 ay tumunog na. At ang huling trumpetang iyan, tulad ng huling tatak, ay ang pagdating ng Panginoon. Ito ay tutunog at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, nagpapahinga lamang hanggang sa oras na iyan. At kung kayo man ay masaktan, alalahanin, dalhin ang pangalan ni Jesus kasama ninyo bilang kalasag sa bawat silo. At kapag ang mga tukso ay magkatipon sa inyong palibot,
banggitin lamang iyang banal na pangalan sa panalangin, ang mga diablo ay magsisilayas. Alalahanin lamang, kami ay umaasang makikita kayo dito sa susunod na linggo ng umaga. Dalhin ang may sakit at nagdadalamhati. Idadalangin ko kayo. Ako'y idalangin ninyo ngayon. Maaari ba ninyong gawin ito? Sabihin, Amen? Idadalangin ko kayo na ang Diyos ay magpala. Name and prayer. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Oh, what earth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, what earth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, precious name. Hindi ba ito matamis at katangi-tangi? Precious name, oh how sweet, oh power and joy of Laging napakahirap na iwan kayo. Kahit na alam ko na kayo'y nag-aalab, ngunit mayroon lamang isang bagay tungkol. Ating isa na lang na talata ng isang bagay. Maaari ba ninyong gawin ito? Maaari ba ninyong gawin ito? Blessed be the tie that binds. Kapatid, ilan ang nakaalam ng lumang awit? Dati namin itong inaawit mga taon na ang nagdaan. At ako ay nag-iisip ngayong gabi, 2 kamay sa daan-daan na natitira. Nang dati naming inaawit ang kantang iyan sa palibot ng tabernakulo at naghahawak kamay sa isa't isa, blessed be the tie that binds. Inilibing ko na ang marami sa kanila sa dako rito sa libingan. Sila'y naghihintay. Makikita ko silang muli. Sila'y aking nakikita paminsan-minsan sa isang pangitain. Kapag tumitingin ako sa kabila ng tabing, sila'y naroroon. Ating iukod ang ating mga ulo ngayon habang tayo ay umaawit. Reach over and get hold of somebody's hand. Ngayon abutin at hawakan ang kamay ng iba. Ngayon iyukod ang inyong ulo. It give us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be again. Habang nakayukod ang ating mga ulo, ibinibigay ko ang gawain sa pastor ngayon at makakauwi sa